Ako si Tom. Nagpa-part-time job ako sa isang convenience store. Nakatoka ako sa panggabi dahil nag-aaral naman ako sa umaga. Ang store manager na si Max minsan ang pumapalit sa akin. Si Max ay payat na may katangkaran. Siguro mas matangkad sa akin ng konti. Kakaiba maglakad si Max, mabagal at tahimik at walang imik ang mukha niya. Si Max ay napakaingat at metikulosong lalaki. Kapag katrabaho mo siya, dapat perpekto lahat. Halimbawa, yung mga produkto sa lagayan ay kailangan nakaayos sa magkakasunod na paraan at ang pangalan ng mga produkto dapat nakaharap palabas at pantay. Kapag may customer na dumaan at kumuha ng isang item at ibinalik sa maling pwesto, aayusin kaagad ito ni Max sa tamang lagayan na gusto niyang pagkakaayos. Nung gabing yun, si Max at ako ay panggabi ulit. Maulan noon, kaya walang masyadong tumatambay. Si Max ang nakatayo sa counter at ako naman ay nagpapalipas ng oras sa pag-ayos ng mga lagayan. Dahil pangkaraniwan lang ang tangkad ko, ay nahihirapan akong abutin ang itaas ng lagayan. Dahil sa isa na lamang ang chichirya na natitira, patamad ko itong ibinato. Ilang segundo ang lumipas, nakarinig ako ng kakaibang tunog sa likuran ko. Parang sumisingasing. Pumihit ako paharap at nakita si Max nanlilisik na nakatingin sa akin at nangalit ang mga ngipin niya at galit na galit ang mga mata. Ano ba pre? Tinakot mo ako. Walang kahit anong tugon. Itinaas ni Max ang kamay niya at iniayos ang chichirya kapantay ng iba pa. Yumuko na lamang ako palayo at walang masabi. Hoy, Tom, yung bulsa mo nakalabas, nakakairita. Ayusin mo. Narinig kong sabi ni Max. Sino ba siya sa tingin niya para sabihan ako? Sira ulo talaga. Bulong ko habang palabas para manigarilyo. Nung malapit na matapos ang shift, bumaba ako para ihilera ang karton ng mga kutsilyo. Nung natapos ko na lahat ng kailangan, binalik ko na ito sa lagayan. Sabi ko sa sarili ko ayusin ko na para hindi magalit si Max. Mabigat ang karton at nasa pangatlong palapag siya ng lagayan, kaya nahirapan akong itulak pataas. Sa sandaling yun, nagulat ako sa malakas na kidlat. Nadulas ako paharap at ang karton na puno ng patalim ay nahulog sa akin. Sa hindi inaasahan, ang iba ay lumipad at aksidente kong nahablot ito. Tumama ang kamay ko sa kutsilyo at nahiwa ako ng malalim. Napahiyaw ako sa sakit nung mapansin kong halos maputol ang daliri ko. Lintik! Kailangan kong pumunta ng ospital. Hawak ang dugoon kong kamay ay humingi ako ng tulong kay Max. Max! Mapuputol ang daliri ko. Kailangan ko ng ospital kaagad, madali. Hindi ko inakala na wala siyang reaksyon at nagsabing, hindi ka pwedeng lumabas habang nasa shift. Alam mo yan. Kahit sumisigaw na ako, walang pakialam si Max sa sugat ko. Baliwala lang sa kanya at lumapit sa entrance. Nung akma kong bubuksan ang pinto, tumakbo si Max mula sa kung saan at huminto sa harap ko. Sinara niya ang pinto at inilagay ang sarado na sign sa harapan ng mukha ko. Baliw ka ba, Max? Aalis na ako! Pabayaan mo ako! Humarap si Max at nakita kong namimilipit sa sakit. Itinaas niya ang isang kutsilyo at numisi. Hindi mo kailangan ng doktor. Pero kaya ko. Tignan mo, yung isang daliri mo mas maiksi kaysa sa iba. Aayusin ko. Hindi. Lumayo ka sa akin! Ang pangalan ko ay Jerry. Nagtatrabaho ako sa lumang gasolinahan sa munisipyo. Walang laman ng lugar. Magkakunti lang yung mga bisitang napaparaan. Sa gabi ako nagtatrabaho at kasama ko si Lara. Nung isang gabi, pumunta akong trabaho tulad ng nakasanayan. Ngunit na yun, nakasaksi ako ng isang nakakapanilabot na pangyayaring hindi ko malilimutan. Hoy, ilabas mo nga to at idigat mo dun sa pader. Nakatayo si Lara sa kahera at sa unang segundong nakita niya ako, inabot niya sa akin ang bagong tag ng presyo. Tumaas na naman ang presyo ng gasolina. Nung nakaraan lang, $2 lang ito. Ngayon naging 5 na. Nagreklamo naman si Lara na napapag-isa na nga tong gasolinahan. At ngayon, dahil sa pagtaas ng presyo, magsasara na to. Minahon ka lang. Pare-pareho lang rin sa ibang istasyon. Pagpapakalma ko. May isang black SUV na tumigil sa istasyon. Nakalumabas ang isang matangkad na lalaki na may nakasisindak na mata. Hindi maayos ang kanyang pananamit. Ang rumi niya tignan, wala rin ang ayos ang buhok niya. Mukha siyang lasinggo. Mukha siyang mahirap. Ano kaya siya nakabili ng isang mamahaling sasakyan?
Nakakapagtaka naman. Puruin niyo ang tangke, sabi niya. Dumukot siya sa bulsa at naglabas ng mga barya. Tumingin siya sa presyo at sa gusot na pera sa kamay niya. Napansin niyang kulang ang pera niya. Hindi kakasya ang mga barya para sa isang galon. Tangina. Mangal siya at humarap sa kanyang sasakyan para maghanap. Tsaka lumingon ulit siya sa akin. Maya na kitang bayaran, sabi niya at nagtungo sa loob ng istasyon. Pangarap ko to eh. Gustong gusto kong black SUV. Mahawakan ko lang sana kahit minsan. Inabot ko kamay ko at manghahawakan ang sasakyan. Oy! Ano sa tingin mo ginagawa mo? Sigaw ng lalaki at masama akong tinitignan nito. Dali-daling lumapit sa akin at tinulak ako palayo. Pasensya na po! Yumuko ako at sa puntong iyon bigla na lang umapang yung tangke ng gasolina. At tumulo na ito sa sahig. Amoy na amoy ko nga eh. Boss! Nalimutan niyo magbayad! Dali-dali akong pumunta sa harapan ng sasakyan pero hindi ako pinakinggan ng lalaki at pinaandar pa rin niya ang sasakyan. Wala na akong ibang nagawa kundi ipasok ang ulo ko sa loob ng sasakyan para pigilan siya. Takay na, may namoy akong nakakahilo. Punong-puno ng itim na plastic bag at mga nakakalat na damit. Rineno niya. Tinulak ng malakas ang pinto dahil dito nahulog ako. Lumabas siya ng sasakyan at snipa niya ako ng malakas. Gago! Gusto mo bang mamatay? Katapos niya akong tamaan, hinila niya ako sa kwelyo. Boss! Nauutal. Nanginginig. Utang ina! Kailangan na rin ba kitang patayin? Sigaw niya, mga matang nanlilisik at nakakagimbal. Sa kabutihang palad, lumapit sa akin si Lara at nabantang tatawagin ang pulis. Para lang bitawan niya ako. Nagmaneho siya palayo, ngunit nising ko wala siyang binayad para sa gasolina. Ayos ka lang? Nag-aalala. Tinulungan akong tumayo ni Lara. Ang rumi-rumi ko. Gusot-gusot ng damit ko. At nanginginig pa rin ang mga paa at kamay ko. Agad naman akong pinakalma ni Lara at inayanyahan niya akong bumalik sa loob at magpalit ng damit. Tumayo ako pero di pa rin naalis sa akin ang takot na nangyari kanina. Habang nakatingin sa direksyon ng paalis na sasakyan, may napansin akong nakalatay sa daan galing sa sasakyan ng lalaki. Pinaningkitan ko ang aking mata at nilapitan ito. Sumigaw ako sa takot nang makitang itong pugod na braso. Ay na, namumula yung braso at dumudugo at may buto pa pagkakahati dito. Sa sobrang takot ko, napaatras ako. Narinig ni Lara ang sigaw. Agad-agad niya akong pinuntahan. Nakita niya ang braso at agad sumuka. Sa malayuan, nakita namin ang ilaw ng sasakyan. Inakala namin ito yung lalaki kaya hinila ko agad si Lara sa istasyon at nilak ang pinto nito. Dumating ang sasakyan. Dahan-dahan huminto sa gasolinahan. Sumilip ako sa bintana. Bumalik ang lalaki kanina. Itinigil niya ang sasakyan kung saan naming nakitang pugot na braso. Mabas, nagtingin sa paligid at sa kanyang pinulot yung braso sa likurang bahagi. Tapos, bigla siyang pumunta sa istasyon. Bigla akong nanigas. Hinila ako pababa ni Lara at rinig ko ang mga mabibigat niyang mga hakbang. Halos mamatay na kami sa bigat ng tunog ng mga katok niya. Pero tinakpan pa rin namin ang bibig namin upang hindi kami gumawa ng kahit anong ingay. Mahahanap rin kitang putang ka! Sigaw niyang pagbabanta. Dinig ko ang mga hakbang niya. Sunod ang tunog ng makina ng sasakyan. Papalayo. Pagkatapos umalis ng lalaki, tinawag ni Lara ang 911. Base sa ulat naming at kuha ng CCTV, nakilala nila ang lalaking nanangalan na Eric. Pagkatapos niyang patayin ang nobya niya, nilagari niya ang katawan nito at itinapon ang mga saring-saring parte ng katawan nito at mga kagamitan sa trunk ng sasakyan para itapon. Walang nagsuspetsa sa kanya hanggat nung pumunta siya sa gasolinahan at nahulog niya ang braso. Mahanap rin kita. Ang Bayside High School ay nilagay sa lockdown matapos ang isang mapanlinlang na pag-atake ng mga clown. Patuloy ang pulisya sa pag-verify ng mga nasawi. Patuloy naman ang mga reporter sa pag-cover sa massacre. Patay na silang lahat!
Ang Bayside High School Prom ay isa sa pinakaabangang ganap ngayong taon. 1 oras o 2 oras bago magsimula. Mahaba na ang pila ng mga lalaki at babae na may magagandang costume sa bulwagan. Si Stella, kaakbay si Julian. Ang pilang yun ay papasok sa sayawan. Ngunit may naramdaman si Stella sa kanyang sikmura kaya't kailangan niyang pumunta agad sa banyo. Tumagal siya ng mahigit 30 minuto. Sinisi niya ang mga nilagang lentil. Inayos ni Stella ang kanyang damit at lumabas. Pagkasara pa lang ng pinto ng banyo, napansin niyang tahimik ito para sa isang party. Tapos na ba ang prom? Nang lumingon si Stella, nagulat siya sa isang payaso na nakatayo sa dulo ng hallway. Nakatayo siya na parang estatwa. Baka mascot lang iyon na kinuha ng school para sa party. Ngunit nang aalis na sana siya, biglang lumingon ang payaso. Namalayan ni Stella na may chainsaw ito. Tumayo siya na parang estatwa. Mabilis na tumakbo si Stella. Sa puntong yun, labis ang kaba ni Stella. Hindi niya alam kung ano ang gagawin kaya tumakbo na lamang siya. Matapos lumiko ng ilang beses, akala niya ay nakatakas na siya. Nagkamali siya. Isa pang clown ang nakatayo doon. Itinaas nito ang kanyang lagari sa kanyang ulo. Buti at nakaiwas si Stella, tumakbo siya palayo. Matapos ang ilang sandali, nagawa niyang magtago sa isang silid. Maya-maya lang, may lumitaw na isa pang payaso sa pasilyo. May dalang pamalo. Kinakayod nito ang pamalo sa dingding habang naglalakad. Nanginginig sa takot si Stella. Kinagat niya ang labi para pigilan ang pag-iyak. Nakatayo ang payaso sa pintuan. Sa pintuan ng kwarto kung saan nagtatago si Stella. Tumayo ito doon ng ilang minuto at saka umalis. Gulat pa rin si Stella. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari at kung bakit siya hinahabol. Maraming beses niyang tinawagan si Julian. Ngunit hindi ito sumasagot. Sinubukang kumalma ni Stella at tumawag sa 911. Pakiusap, tulong. May isang grupo ng mga clown sa paaralan at gusto nila akong patayin. Medyo napakalma siya sa boses ng operator. Sinabi nila na darating kaagad ang mga pulis. Hanggat wala pa, kailangan niyang manatili sa parehong lugar. Maaaring umatake ulit ang mga clown. Sa tingin ko, lalabas ako at tingnan. Hindi, Stella, wag! Sabi ng dispatcher. Kaya lang, kalalabas lang ni Stella nang may lumitaw na clown. Agresibo nitong binuksan ang pinto, ngunit walang tao sa loob. Natakot si Stella. Parang sasabog ang puso niya. Tumakbo siya sa hallway para hanapin ang labasan. Nakalock ang exit door. Nilak nila ang pinto. Napaiyak siya sa takot. Nakalak ang paaralan. Balisa siya at hindi narinig ng malinaw ang sinabi ng operator. Ngayon, ang tanging naisip niya ay ang magtago mula sa mga clown. Tumakbo siya papuntang bulwagan. Ilang hakbang na lang, naririnig na ulit ni Stella ang mga yabag ng payaso sa buong koridor. Pinahid niya ang mga luha niya at tinulak ang pinto. Ngunit ang eksena sa loob ay nakakakilabot. Nagkalat ang dugo sa mga dingding at sa mga disco ball. Sa mga punit na banner at sa mga magagandang damit. Nagkalat ang mga bangkay sa malamig na silid. Pumasok si Stella sa loob. Walang nakaligtas. Lahat ng mga kaibigan niya ay nakahandusay sa sahig. Stella, anong problema? Boses ng operator ang gumising kay Stella. Lahat sila, patay na. Nauutal na boses ni Stella. Nanginginig ang kanyang katawan at hindi maigalaw ang mga paa. Sa sobrang gulat niya ay hindi siya makagalaw. Stella, siguraduhin nasa ligtas na lugar ka, ha? Oo. Nilak ni Stella ang pinto at naghanap ng mapagtataguan habang naghihintay sa mga pulis. Subalit,
Ang hindi inaasahan ni Stella ay nasa likuran niya. Muli niyang narinig ang tunog ng chainsaw. Paglingon ni Stella, ang huling nakita niya ay ang tatlong magkaparehong clown. At siya, mag-isa sa silid na ito na puno ng mga bangkay. Stella? Stella! Makalipas ang higit 30 minuto, dumating ang mga pulis sa Bayside High School. Ang mga salarin ay naaresto habang tumatakas sa lugar. Nakakalungkot na mahigit 30 senior students ay nabawian ng buhay. Nangyari iyon ng summer, pagtapos ng ilang taon. Isang araw, nakita ko ang pinta ng Mrs. Knight friend habang naglilinis ng kwarto ni Lily. Tungkol ito kay Lily at ang babae na may namumulang mata at palibot ng pula at orange-yellow na tuldok na parang nag-aapoy. Ang problema, wala akong alam na kahit sinong kaibigan niya kahit noon. Nagtanong ako kay Lily noong naghahapunan. Masayang pinakita ni Lily ang litrato. Tinanong ko ang pangalan. Mrs. Knight, tignan mo. Tiningnan niya ang pangalan at itinuro sa gilid ng litrato. Tinanong ko siya sa pulang mata. Dahil nasunog siya, Mami. Inosenteng sagot ni Lily habang tinatapos ang hapunan. Nangilabot ako sa sagot pero baka malawak lang ang kanyang imahinasyon. Pwede ko ba siyang makilala? Lambing ko sa kanya. Bigla siyang huminto. Nagdilim ang mukha niya. Tinignan niya ako ng maganda niyang mata. Gusto mo po siyang makita? Kinabahan akong bigla. Tumango ako. Itatanong ko muna. Pagkatapos magsalita ay umalis na siya ng kainan. Mula nun, nakakaramdam ako ng mga kababalaghan sa bahay. Halimbawa, ang tunog ng yabag ng paa paakyat ng hagdan o ang tunog ng galing sa kusina. Pero sa tuwing titingnan ko ito, wala akong nakikita. Akala ko kakaibang hayop lamang na nakapasok dahil maraming puno at mga palumpong na nakapaligid sa aming bahay. Nang gabing yun, magdadala ako ng prutas sa kwarto ni Lily nang marinig ko siyang bumubulong. May malakas na kalabog nung akma na akong kakatok sa pintuan. Nataranta ako at mabilis na pinihit ang doorknob pero nakalak ito mula sa loob. Kinakalabog ko ang pinto. Natataranta. Sumisigaw. Lily? Lily! Anong nangyayari? Buksan mo ang pinto! Maya-maya pa, binuksan ni Lily ang pinto. Pumasok ako pero wala namang kakaiba. Nakatayo lang si Lily, nagugulahan at nakatingin sa akin. Nagtanong ako sa nangyari, sumimangot siya. Ayaw kang makita ni Miss Knight, Mama. Tapos ay tumingin siya sa ibang direksyon. Nakatingin sa madumi niyang kamay. Siguro dinidistract niya ako para di siya mapagalitan. Bumuntong hininga ako at pumunta kami sa banyo para hugasan ang kamay at mukha niya habang sinasabihan siya sa paglalaro bago matulog. Pagkatapos itapon ng basura ay pumasok na ako. At noon nakita kong nakatayo sa puno ng hagdan si Lily. Ang kakaiba, nakapiring siya at malapit nang mahulog sa hagdan. Nag-aalala akong sumigaw at nagulat siya. Tinanggal niya ang piring at ngumiti sa akin. Sabi niya naglalaro sila ng tagu-taguan ni Mrs. Knight at sinabihan akong sumali at nangakong makilala ang misteryoso niyang kaibigan. Ngayon, tagu-taguan tayo ha, okay? Sabi niya. Binigay sa akin ang piring. Sinuot ko ito. At nagbilang ng 1 hanggang 10. Ang yabag ng paa ay papalayo na. Pagkatapos ay umalis ako sa pwesto ko at hinanap siya. Baka nagtatago siya sa damitan kaya hinanap ko siya doon. Tinawag ko ang pangalan niya at nakarinig ako ng palakpak galing sa kwarto niya. Umawak ako sa pader. Binuksan ang pinto at pumasok. Boo! Binuksan ko ang damitan. Pero napakatahimik naman sa loob. Ang palakpak sa tenga ko ay gumulat sa akin. Bumilis bigla ang tibok ng puso ko. Mama? Tawag ni Lily sa akin. Agad inalis ang piring at tumakbo sa kanya. Bakit hindi mo ako hinanap? Tumingin siya na nagtatampo. Akala ko sa damitan ka nagtatago. Paliwanag ko. Ah, nahanap mo si Mrs. Knight? Tila nagulat siya. Medyo nagulat ako.
Pero bago pa ako makagalaw, hinila niya ako at sabi, Ngayon, si Mrs. Knight ang taya. Tago tayo ng maayos. Matapos niyang magsalita, humagikik siya habang nagbibilang palabas ng kwarto. Nagtago ako sa kusina at balisang naghihintay. Subalit, walang humahanap sa akin. Tanging tunog ng yabag sa labas ng living room. Ah! Sigaw na malakas ni Lily. Agad akong napatalon. Natakot ako sa eksena sa harapan ko. Isang matangkad na tao dala si Lily sa balikat nito. Napagtanto ko na si Mrs. Knight iyon. Sumisigaw at pumipiglas ang anak ko. Nataranta ako. Walang kaabog-abog kung tinulak ang babae. Noon ko lang nakita ang mukha niyang nakakatakot. Puno ang mukha niya ng mapupulang marka, lalo na at mapupula ang mata niya. May marka rin siya sa labi na parang malalim na butas lamang ito. Nabaliw siya, itinulak ako sa may sahig. At madali akong sinakal. Nakatayo si Lily at nagmamakaawa. Pero hinigpitan niya lang lalo ito. Hirap akong humablot ng isang matigas na bagay sa sahig at madaling hinampas ang ulo ng babae. Nang lumayo siya, niyakap ko si Lily at tumakbo sa maliit na bodega at sinara ang pintuan. Sumisigaw at nagwawala ang babae sa pinto ng paulit-ulit. Takot na takot akong yakap-yakap si Lily. Nanginginig akong tumawag sa 911. Hindi niya mabuksan ang pinto, kaya umalis siya. Bago pa ako mapanatag, nakaamoy ako ng gasolina. Niyakap ko si Lily para di makaamoy ng usok. Nahihimatay na ako noon, pero naririnig ko rin ang sirena ng mga pulis sa labas. Nahuli si Mrs. Knight habang hawak ang gasolina. Meron pala siyang sakit sa pag-iisip. Dati siyang may-ari ng bahay na ito. May 5 taong gulang na anak si Mrs. Knight at mahal na mahal niya ito. Pero natuklasan niyang hindi siya ang ama ng bata. Nabaliw siya at sinunog ang buong bahay nila. Ang sunog ang pumatay sa kanyang asawa at anak, pati ang sunog sa mukha niya. Ayon sa mga pulisya, halos 1 buwan na siya nakatira sa bahay. Nagulat ako nang malaman dahil yun ang araw ng paglipat namin. Tapos naaalala ko ang naaalala ng isang babae. Ang kislap ng apoy na kinuhit ni Lily at ang pangalang Mrs. Knight friend. At maya-maya napagtanto ko na parehas na araw ito nang sunugin niya ang bahay 1 taon ang nakaraan. Where's your emergency? My dad's being really mean to my mommy. What's he doing? He's hitting my mom and he's staying her to the ground. How old are you? Nagising si Elsa. Naramdaman niyang kakauwi lang ng papa niya. Kahit inaantok, madaling bumaba siya para makita ang kanyang tatay. Pero may kakaiba. Hindi kasing saya noon si Papa. Sumusuray siyang umakyat ng hagdan, tumingin kay Elsa at pumasok agad sa kwarto at binagsak ang pintuan. Habang nasa tapat ng kwarto ng magulang niya, nakarinig si Elsa ng away. Hindi unang beses nag-away ang magulang niya, pero ngayon sobrang bayolente ng tatay niya. Nag-aalala sa nanay niya, itinulak niya ang pinto at tumakbo papasok. Tinulak ni Papa si Mama sa kama at sinigawan siya. Para siyang halimaw umasta dahil para matakot siya at umatras. Sa sandaling yon, naalala niya ang sabi ng guro niya. Kung nasa panganib kayo, tumawag sa 911. Walang ano-ano. Hinablot niya ang telepono sa lamesa at tumakbo palabas. Iniwan ang baliw niyang ama kasama ang kanyang ina. Pakiusap! Pakiusap! Dasal niya habang tumutunog ang kabilang linya. 911? Saan ang iyong emergency? Tugon agad ng kabilang linya sa telepono. Pakiusap! Tulong! Kailangan ko ng tulong! Higbi niya. Parating na kami. Huwag mong ibababa. Huwag ibababa, okay? Pangako nito sa kanya. Ang away ay lalo pang naging seryoso. Nataranta si Elsa nang makita niyang nagtutulakan na ang kanyang mga magulang.
Umupo siya sa sulok ng kwarto, tinakpan ng tenga at umiiyak sa takot. Nakalayo ang nanay niya sa abusado niyang asawa at madaling tumakbo papunta kay Elsa. Walang iya! Saan ka sa tingin mo pupunta? Nabasag ang makapasong halaman, nakahiga sa sahig at namimilipit sa sakit ang kanyang nanay. Ang kanan niyang kamay ay nabali at pumilipit at ang buto ay nakalabas. Si Elsa at kapatid niya ay nagtago sa damitan. Nakaupo sila ng matagal habang nakikiramdam kung wala na ang kanyang ama. Lalabas na sana si Elsa ng damitan nang biglang buksan ito ng kanyang ama. Ang ina ni Elsa mula sa likod ay hinampas ng lampara ang ulo ng tatay niya. Dahilan para himatayin ito sapat para kunin sila palayo. Sinamantala ng kanyang ina na ilabas ang magkakapatid ng bahay at pumunta sa kanilang sasakyan at sinarado ito. Ang ulo ng tatay niya ay dumudugo. Hinabol ang sasakyan. Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Galit na hinampas nito ang bintana. Matapos yakapin ang dalawang anak at pakalmahin sila, pinaandar ng nanay niya ang kotse. Pero bago pa sila makalayo, tumalon ng tatay niya sa harapan ng kotse. Napapreno si mama. Tumakbo siya palabas ng kotse para makita na nakahiga na ito sa sahig. Gumulong ito. Sira ulo! Kapag pinatay mo ko, papatayin din kita! Sigaw ng kanyang ama. Sa kabilang banda, may hawak na bato ang nanay niya. At puno ng galit ang mga mata. Hindi! Mama! Pinigilan niya ang nanay niya bago ito gumawa ng mali. Hindi niya mapigilan ang pag-iyak dahil umiiyak din si Elsa. Niyakap niya ang kanyang anak habang humahagulgol. Papa, pakiusap, tama na. Ako ito, Elsa, ang iyong Elsa. Baling ni Elsa sa kanyang ama. Nang makita niya ang luha sa mukha ng anak, napagtanto niya. Oh, ang kawawa kong Elsa. Ngayon ay gising na siya. Ang papa ko ay duguan. Pakiusap, tulungan niyo kami. Sa kamay ng batang babae, hawak niya pa rin ang telepono at nakakonekta pa rin ang tawag. Huwag kang mag-alala, Papa. Pinunasan ni Elsa ang luha niya habang nakatingin sa ama. Matapos ang pangyayari, lubos na nagbago si Papa. Hindi na siya umiinom kahit patak ng alak. Ang bahay ay muling napuno ng saya. Hello, anak? Nandito na kami. Bumuntong hininga si Vanessa. Nung nandito siya sa klase, ang mga estudyante at ang may pangalan na Nick ay niloko siya ng ahas at talakdan para maalis siya sa klase. Ngunit, hindi pumayag ang punong guro na magpalit siya ng klase dahil hindi pa bumabalik sa trabaho ang homeroom teacher. Nag-usap-usap ang mga bata pagkatapos niyang pumasok na parang di nila inaasahan ang pagbabalik ng substitute teacher. Nilagay niya ang kanyang bag sa lamesa at umarting baliwala lamang at nag-umpisa ng lektura. Mukhang natakot ang mga bata simula ng babalaan ng punong guro nila. Hindi sila nagkukwentuhan sa klase o niloloko si Vanessa. Habang nagtuturo, hindi napansin ni Vanessa ang mata at malokong ngiti ng batang nagngangalang Nick. Ang masamang ngiti ni Nick ay sumilay nang tumama ang bato sa bintana. Nakuha ng tunog na iyon ang atensyon ni Vanessa. Binuksan niya ang bintana at sumilip sa may ibaba pero wala naman. Sa puntong yun, biglang lumitaw si Nick sa likuran niya. Miss Van? Sabi ni Nick. Ilap na tumingin siya kay Nick. Nakatalikod siya sa bintana noon. Patawad po sa kalokohan ko. Di ko sinasadya na takutin ka. Ito, may regalo ako sa'yo. Inabot ni Nick ang magandang kahon na naka-bow tie, taos pusong nakangiti. Nasorpresa si Vanessa. Nag-alangan siya. Ang malokong to, seryoso ba siya? Kinuha niya ang regalo. Buksan mo. Pilit ni Nick. Ayaw ni Vanessa na madismaya ito kaya binuksan niya ang regalo. Lumabas ang itim na ahas. Sobra ang takot ni Vanessa. Umatras siya. Madaling inaabot siya ni Nick. Halos ibigay niya ang kamay niya pero binawi niya. Kaya nahulog si Vanessa sa bintana. Ang malakas na kalabog ay gumulat sa mga nakarinig.
Ang buong klase ay nagulat at madaling tumingin sa bintana. Nakahiga si Vanessa sa semento. Malat ang mapulang dugo sa paligid. Gumalaw ang bibig niya at nangisay ng bahagya. Bago pumikit, nakita niya si Nick sa bintana, nakatingin pa rin at nagsabi, "Huli ka!" Dinala sa ospital si Vanessa. Sa harap ng school board, iginiit ni Nick na kusang nahulog si Vanessa. Isa pa, walang nakitang pruweba na tinulak niya ito, kaya naman madali siyang nakalusot sa kalokohang yun. Nararapat lamang na maparusahan pa rin siya. Lumipas ang buwan, hindi bumalik si Vanessa. Lahat ng estudyante naniniwala na natakot siya, kaya sumuko siya sa trabaho. Sa puntong ito, natapos na ang klase at kailangan maiwan ni Nick para maglinis. May dala siyang timba at panglampaso sa isang kamay. Sumisipol, naririnig ang tunog sa hallway, dahilan para huminto siya. Tumingin siya sa paligid pero wala siyang nakita bukod sa hallway. Biglang pumatay sindi ang ilaw. Mulat na mulat ang mata ni Nick nang may nakita siya sa dulo ng hallway. Tao ito na naka-high heels ang isang paa at nakapaa naman ang isa. Duguan ang suot nito na puting damit. Nakayuko ang ulo nito at magulo ang mahabang buhok. Ang tao yun parehas ng kay Vanessa. Bumukasara ang ilaw muli. Nawala ang taong yun. Kinusot ni Nick ang kanyang mata, pero wala siyang nakita sa hallway. Imposible yun! Nasa ospital pa siya! Kausap ni Nick ang sarili habang patuloy sa paglakad. Maririnig ang halakhak sa hangin. Ikinatatakot ni Nick. Agad siyang humarap. At sa dulo ng hallway, nandun ang multo ni Vanessa. Sa oras na to, malinaw na nakita ni Nick ang mukha niya. Umaagos ang dugo sa mata at bibig niya. Pumapatak sa damit niya na kulay puti. Nataranta si Nick. Bumalik si Vanessa para sa kanya. Malis na takbo pa sa hallway. Takot talaga siya. Ang mga yabag na nag-e-echo ay lalong tumakot kay Nick. Tumakbo siya sa hagdan pero nandun ang multo at nadapa siya ng ilang beses sa takot. Tumakbo si Nick sa labasan. Habol ang hininga niya. Nang itaas ang ulo niya, ang dugo ang mukha ni Vanessa ang nasa harapan niya. Hindi! Sigaw ni Nick. Napatras siya patalikod at nadulas. Nahulog siya sa hagdan. Ang kamay at paa niya ay napilay ng sobra. Umagos ang dugo sa ilong at bibig niya na may matinding sakit. Umagos ng mabilis ang dugo sa sahig. Lumapit ang taong yun kay Nick. Hindi siya makagalaw, ang braso at ibang bahagi, at nakatitig lang siya kay Vanessa na lumalapit noon. Habang pinupunasan ng dugo sa bibig niya, malamig ang tingin niya kay Nick na nakahiga. "Huli ka," sabi niya. At inapakan ang katawan ni Nick. Iniwan itong nakahiga sa sarili niyang dugo. Ang bawat lugar ay may ganitong eksena. Kahit ang dahilan ng pandemic ay di alam. Ang biktima ay tila nag-iiba pagkatapos makagat. Habang ginagawa ang lunas, manatili sa bahay at maghintay ng saklolo. Oh, hindi! Hindi! Andiyan na sila! Andiyan na sila! Takbo! Sa akong top student sa isang sikat na medical school. Inuubos ko ang oras ko sa pag-aaral kasama si Mr. Drake sa lab. Isa itong klasipikadong proyekto sa paggawa ng bagong virus na nagpapataas ng lakas at bilis ng isang tao. Kalahating buwan na nung masagot namin ang mahirap na math problems matapos ang 7 taon. Ito na! Ito ang virus na magbabago sa lahat ng tao! Galak na galak kami. Pero si Mr. Drake at ako ay nagkaproblema. Kailangan namin ng volunteers. Dahil ito ay illegal, ang guro ko ay nagbayad ng mga pulubi para sumali sa eksperimento. Kahit anong mangyari sa kanila, walang may paki. Yun ang tingin niya. Ang bilis at lakas ay tumataas naman pero lubhang nasisira ang utak. Mabangis sila at hindi nila matandaan ang kanilang pangalan. Sinabi ko ito kay Mr. Drake pagkatapos kong suriin ang prototype. Nag-isip siya ng ilang minuto at sinabing, "Dapat nating ihinto ang proyekto para humanap ng lunas." "Anong sinasabi mo? Pagkatapos ng lahat?" Kahit nag-aalala,
Ginawa pa rin ni Mr. Drake. Sa loob ng 2 linggo, kinulong niya ang sarili niya sa lab at nang bumalik siya, meron na siyang formula para sa lunas. Tinurok namin ito sa mga pulubi at sa iba't ibang sukat para obserbahan. Ngunit hindi naganap ang plano. Ang sakit nila ay lalong lumala at sila ay nakawala sa lab, maliban sa lalaking nagngangalang Eric. Hindi pwede. Dapat gumana yon. Malakas na sigaw ng aking guro habang si Eric, ang kalahating tao at zombie na nilalang ay namimilipit sa sahig. Ayan ang aming palpak na eksperimento. Sa sandaling yon, tila naaamoy kami ng zombie sa labas. Kinahampas niya ang pinto habang humihingal. Lalaway ito at nakakadiri talaga. Gising na gising ako. Madali kong sabi, Kailangan nating patayin si Eric. Pakawalan siya. habang ang aking guro ay sobrang bigo at wala nang pakialam sa lahat. Nataranta ako, kumuha ko ng nabasag na kahoy at mabagal na lumapit kay Eric. Tila daman niya ang panganib at naging mas mabangis. Ang sira niyang muka, namumulang mata at matatalas ng ngipin ay gusto akong lapain. Ang lamesa kung saan itinali ni Drake si Eric ay nasisira na. Hindi nakakayaning pigilan siya ng tali. Kaya kailangan kong magmadali. Maya-maya, yumuko si Eric at may ginagawang kakaiba sa braso niya. Eric? Gumana ba ang lunas? Hindi ito maaari. Kinakagat niya ang braso niya. Ang balat ng braso niya ay napunit. Ang mga piraso ng laman ay kumalat kung saan-saan. Maya-maya, nahulog ang braso niya sa sahig at tumakbo sa akin. Sa mabilis na pag-atake, nagawa ko lang itaas ang braso ko para pigilan si Eric. Ang mabaho niyang hininga at paghingal ng sobrang lapit, konti na lang ang layo sa mukha ko. Sinikap kong itulak siya pero hindi umubra. Pagkatapos ng pagbabago, naabot na niya ang lakas at bilis na hindi pangkaraniwan. Lumapit siya ng lumapit at pumikit ako, halos mawalan na ng pag-asa. Maya-maya, bumagsak si Eric. Binaril siya ni Mr. Drake sa ulo. Bumagsak siya sa akin. Ang utak niya ay kumalat, ang katas at tumalsik sa buong mukha ko at naaamoy ko ito. Tinulak ko si Eric, tinanggal ko ang dugo at tumayo. Sa sulok nakatayo at tulala ang aking guro. Ayos ka lang? Kung hindi sa kanya, siguro naging zombie na rin ako. Ang malagkit na dugo ay dumikit sa balat ko at napakahirap nitong tanggalin. Salamat sa Diyos. Ayos lang ako. Matapos kong magsalita, napansin ko ang bakas ng ngipin sa braso ko. Tumalon ang puso ko. Hindi, nakagat ako ni Eric habang nag-aaway kami. Tila alam na ni Drake ang nangyayari dahil nakita niya ang mukha ko. Hindi maaari. Hindi ako nahawa. Pero lumamig ang katawan ko, kumukulo ang dugo ko, at ramdam ko ang sakit sa buong katawan ko. Nakita ko si Mr. Drake papalapit. Labis ang pag-iyak niya habang nakatutok sa akin. Patawad. Hindi ka dapat nagkaganito. Hindi. Wag. Gusto ko pang mabuhay. Ang mga otoridad ay inaayos ng lahat. Ayon sa balita, ang pinagmulan ng pandemya ay galing sa lab ng X-University. Ngunit, nang puntahan ito, wala nang buhay. Habang nasa Disneyland entrance ako naghihintay ng shift ko, nakita ko si Bruno, katrabaho ko na pauwi galing sa shift niya. May pinakita siyang trending na video ni Mickey Mouse. Sabi ang sino mang makapanood nito ay mamalasin. Sabi ni Bruno, ba't gustong saktan ng mga tao ang sarili nila matapos mapanood ito? Siguradong isa lang tong gawa-gawang kwento mula sa creepypasta. Mensahe iyon ng manager. Inatasan niya akong maglinis ng Toontown, partikular sa base. Nagpaalam ako kay Bruno at dumiretso sa bahay ni Mickey. Ang trabaho ko ay linisin ang basement ni Mickey at ang 2 banyo ng mga lalaki at babae.
Isang maliit na gym at break room. Dahil walang tao dito, mas nakakatakot ang lugar. Sinimulan ko ang trabaho sa paglinis ng banyo ng mga lalaki. Diyos ko, ba't ayaw mawala ng mga yapak na to? Itinulak ko ito ng mas malakas. Ilang sandali pa na wala rin ang mga yapak sa wakas. Kakaiba yun ah. Anong nilalaro ng mga bata na napakadumi? Pero nang lapitan ko, mukhang napakalaki nila para sa mga paa ng bata. Nagpatuloy ako at dumiretso sa banyo ng mga babae. Para hindi masyadong boring ang trabaho, humuni ako ng kanta habang naglilinis. Lumipas ang ilang minuto, biglang may narinig akong kakaibang ingay. Mukhang galing sa banyo ng mga lalaki. Huminto ako at nakinig ng mabuti, pero tumahimik ulit. Diyos ko, na paranoid siguro ako sa panonood ng video ni Mickey. Pagkatapos nun, dali-dali kong inilipat ang gamit ko sa gym para maglinis. At narinig ko ulit yung tunog na iyon. Ngunit ngayon, galing ito sa palikuran ng mga babae. Sigaw ko. Hello? May tao ba dito? Kakaiba dahil hindi huminto ang tunog at lumakas ng lumakas. Bumilis ang tibok ng puso ko sa bawat hakbang. Nang maramdaman kong papasok na sa kwarto ang taong yun, mas tumahimik ang mga yabag. Ang nakit ng mata ko ay ang toolbox na nasa gitna ng sahig. Oh, ngayon lang ba tong toolbox dito? Habang nag-iisip, ibinalik ko yung crate sa sulok ng kwarto. Nang nasa pintuan ako para tignan ang paligid, biglang lumamig sa may likuran ko. Lumingon ako at nanlamig ang buong katawan ko bigla. May dumaan sa likod ko. Sa anggulong ito, likod lang ang nakikita ko. At mukhang may suot na Mickey mascot ang taong ito. Staff ba ito? Sigaw ko. Hoy! Sino yan? Ngunit sumuray-suray pa rin ang taong yun. Ito kaya ang front shift worker? Tanong ko ulit. Bruno? Ikaw ba yan? Sumagot siya. Oo, may nakalimutan ako. Sabi niya nang mawala ang anino ni Mickey sa dulo ng koridor. Matapos ang halos kalahating oras, natapos na akong maglinis at handa nang umalis. Pagdaan sa banyong panglalaki, bigla kong nakita na kinaladkad ulit ang toolbox papunta sa gitna. Kataka-taka. Bruno? Nandito ka pa? Pero walang sumagot. Tinignan ko ang oras. 3:00 na. 2 oras pa bago ako matapos. Ayokong mahuli ng kamera kaya pumunta ako sa isang kwarto sa banyo para matulog ng kaunti. Lumipas ang oras. Habang nakasandal ako sa iniduro at natutulog, bigla kong may narinig na mahinang tunog nang galing ang ingay sa kabilang kwarto. Diyos ko, nakalimutan ko ang ibang mga kwarto. Kaya dahan-dahan akong yumuko para sumilip sa katabing kwarto. Diyos ko, may paa! Ang lalaki ng mga ito. Habang nakatayo ako, ang mga paa na iyon dahan-dahang humarap sa akin. May basang tumulo sa ulo ko. Tumingala ako at nanlamig. Yun ang ulo ng mascot ni Mickey. Diretso ang titig niya sa akin. Gosh, papatayin mo ako sa takot. May nakalimutan ka pa ba? Paghinto ko, tumawa ng malakas ang mascot. Nakalimutan ko. Ito! Sabi niya at dahan-dahang nagtaas ng kutsilyong matalim na may bahid ng kulay pula, parang kulay ng dugo. Biglang bumagsak ang ulo ni Mickey. Dali-dali akong lumabas at pumunta sa pinto. Diyos ko, nakalakang pinto. Pinihit ko ito pero hindi ko mabuksan ang pinto. Nang walang ibang pagpipilian, bumalik ako sa crate sa sulok ng kwarto. Sa sandaling ito, biglang bumukas ang pinto ng katabing silid at lumabas ang lalaking naka-Mickey suit. May hawak na kutsilyo at dahan-dahang naglakad patungo sa akin. Kailangan kong bilisan. Bilis! Bulong ko habang naghahanap ng pwedeng pangbukas ng pinto. Tumatawa pa rin siya na parang baliw. At sumugod sa akin at parang kidlat. Sa likod ko ay ang pader. Kaya wala akong ibang mapagtataguan. Itinaas niya ang kanyang kutsilyo para isaksak yun. Buti na lang kung hindi dahil sa toolbox, malamang napatay niya ako. Pagkakita ko sa palakol ay dali-dali ko itong kinuha at tinungo ang pinto. 1, 2, 3 beses. Sa wakas, bumukas ang pinto. Isinara ko, saktong paglabas ng loko. Hinarangan ko ang pinto gamit ang palakol at iniwan ang siraulong Mickey na yon.
at tumakbo sa istasyon ng pulis. Pagdating ng mga pulis, walang laman ang kwarto. Walang bakas ng Mickey mascot ang natagpuan. Subalit ay hindi nila makontak si Bruno. O kahit ang manager na nagtalaga sa akin na maglinis sa shift na ito. Napaka-peke talaga nun. Tumayo ako at umalis. 1:30 na ng madaling araw noon. Pauwi ako mula sa isang party. Nakakatuwang makita muli ang mga kaibigan ko matapos ang matagal na panahon. Kaya nalasing ako ng kaunti. Pero nagmaneho ako pauwi. Ang bahay ko ay 15 miles mula dito. Sa daanan ko pauwi, dadaan ako sa isang malawak na bukid na walang nakapalibot na gusali. Pero sanay na ako matapos ilang libong beses na pagdaan dito ng gabi kaya ayos lang. Habang nagmamaneho, naalala ko ang video na ipinakita ng kaibigan ko sa party. Paano kung makasalubong ako ng ganun? Tumingin ako sa dashcam. Kalokohan. Pag ako tinakot nila, gugulpihin ko talaga sila. Tinignan ko ang sarili ko sa rearview mirror at inayos ang buhok ko. Ay! Patay! May bigla akong nakita sa harapan ko. Nagulat ako at mabilis na niliko ang manibela na naging dahilan para mabangga ako sa puno sa gilid ng daan. Nagsimulang umusok ang makina, dahilan para mag-alala ako. Lumabas ako at tinignan. Maliit lang naman ang sira, pero nag-alala ako sa usok ng makina. Lintik talaga. Ano man o kung sino man ang gumawa nito sa kotse ko, gugulpihin ko pag nakita ko sila ngayon dito. Kung ako sa'yo magtatago na ako. Bumalik ako sa kotse para tignan ang dashcam. Pero wala akong makitang tao kahit ilang beses kong ulit-ulitin i-play ang recording. Lasing lang siguro ako sa alak. Bumalik ako sa kotse para makauwi. Pero pagbukas pa lang ng makina, may nakatayong tao sa gilid 10 feet palayo sa akin. Siya ang may kasalanan kaya nasira ang sasakyan ko ngayon. Nandyan ka? Agad akong lumabas ng sasakyan para lapitan siya. Huwag kang tatakbo. Nang makalapit ako, nakita ko na babae pala siya. Nakasuot siya ng puting maduming damit. Nakayuko siya na parang may hinahanap. Ang mahaba niyang buhok ay tumakip sa buong mukha niya. Hoy! Sigaw ko ng malakas, halos mabingi ako. Hindi pa ako nakakita ng ganun kapangit na mukha. Natulala talaga ako. Nakakita ako ng totoong multo. Tumakbo ako ng mabilis papunta sa van at sinubukang umalis. Ay, patay! Ang babaeng yun. Hindi, ang nilalang ay gumalaw. Papunta siya sa akin. Nanginginig na pinasok ko ang susi. Lintik! Sa wakas gumana ang kotse. Tinapakan ko ang gas at pinaandar patalikod. Pero patuloy itong paharap. Naramdaman kong may nasagasaan na kung ano. Pero wala nang oras para tignan pa. Sinubukan kong makaalis. Anong nangyari kanina? Nanginginig ako sa harap ng manibela. Tapos ay tumingin ako sa rearview mirror. Pero ang nilalang ay nandun pa rin nakatingin sa akin papalayo. Pero nang lumingon ako, nawala ito. Paano? Hininto ko ang kotse para kumalma at tinignan ang dashcam ulit pero walang laman. Oh, imahinasyon ko lang yon? Mga guni-guni? Baka. Maya-maya may umiiyak kung saan. Nagulat ako at nawala ito nang sinubukan kong hanapin kung saan nanggagaling. Saan nanggaling ang iyak na yun sa gitna ng gabi? Ayun na naman ang bagay na yun. Nanigas ang buong katawan ko nang lumabas ito. Nakatayo ito at may patpat. Ang ulo nito ay dahan-dahang pumipihit kaliwat kanan. Anak ng... Sigaw ko. Lumayo ka! Habang lumalayo, Sabi ko, lumayo ka! ang nakakatakot na nilalang ay papalapit sa akin at bumilis pa ito. Ang ulo nito ay nanginginig na parang manika.
Takot na takot ako. Inapakan ko ang selenyador at bumangga ang kotse sa tabing daan. Siguro may nabangga ito bago ako nahimatay. Nung umaga na, nasa ospital ako sa baryo. Nakita nila ang van ko sa gitna ng bukirin at sinabing baka lasing ako kaya nabangga ako sa isang puno kagabi. Sinubukan kong alalahanin ang multo o anuman yun. Totoo ba yun? Isang katawan ng patay na babae ang nakita sa gitna ng bukirin. Nahanap nila siya. Tulungan mo ako. Dumaan ang ilang linggo bago ako nakahanap ng abot kayang titirahan. Ito ay ang Celine Hotel. Murang renta dito kahit na ito ay nakapwesto sa gitna ng kabayanan ng Los Angeles. Dahil dito, kumuha ako ng isang kwarto ng walang pag-aalinlangan. Kasama ko sa kwarto si Sharon na taga-Canada. Medyo weird tong si Sharon. Madalas kasi ang sungit niya tignan kayang hirap makipag-usap sa kanya. Ilang beses ko rin siyang nakita na marahas niyang tinapon yung bote ng mga gamot niya. Pero mamaya-maya, pinulot lang niya rin ito at ibinalik sa kanyang bag. Siguro nagdudusa siya ng isang uri ng sakit. Naiintindihan ko naman siya pero hindi ko na matiis itong kakaibang ugali niya. Madalas naririnig ko siyang bumubulong-bulong na para bang naiinis. Siguro akong tinutukoy niya pero di ako sigurado kasi hindi naman siya tumitingin sa akin. Isang araw, nung nagpapalit na dapat ako, bigla na lang binuksan ni Sharon yung pinto. Nagmamadali siya at taranta habang kinakalkal niya ang bagahe niya. Naku, hindi pwede ito. Bulong niya. Ang bastos niya. At saka di ko na kaya. Nagpa siya akong sumingit. Dahan-dahan akong napit sa kanya. Uy Sharon, Hindi! Sigaw niya. Hindi ko na kaya to! Tsaka humarap siya sa akin. Sinunggaban niya kamay ko. Hindi ko nakalasali ni Sharon ay malakas ito. Ang lakas nagpakapisil niya sa kamay ko. Ramdam ko na yung sakit. Humihingal siya sa dulot ng mga nililisik niya mga mata at bibig niyang nanggigil. Nababalo na siya. Sharon? Tinawag ko siya habang pinipisil pa niya din ang kamay ko. Bakit hindi mo ako bitawan? Sigaw ni Sharon ngunit hindi ko siya naiintindihan. Bakit? Sinunggaban niya balikan. Sa puntong ito, takot na takot ako. Ginamit ko ang buong lakas ko para may tulak ang kamay niya. Diyos ko, ang lakas niyang pumisil. Bakit? Hindi pa rin siya tumigil sa kakasigaw. Wala na akong nagawa kundi itulak siya. Sa sobrang lakas ng pagkatulak ko, natumba siya. Tsaka ako tumakbo palabas ng silid bago pa siya makakilos ng masama. Ayaw ko na. Di ko na kaya. Kaya agarang kong sinabihan yung receptionist na ilipat sa silid si Sharon. Nung dumating ang manager ng hotel sa silid namin, nahiga ako habang pinapanood mag-impake ng gamit si Sharon. Sa sandaling iyon, tinignan niya ako. Mga mata niya ay tila bang nalulungkot. Tahimik niyang inala ang bagahe niya at sinundan niya ang hotel manager. Sa araw na iyon, nung naligo ako, napansin ko na humina ang pagdaloy ng tubig na may kasama pang mabahong amoy. Kaya pinatay ko ang gripo at natulog na lang. Sa gitna ng malalim na gabi, habang nananaginip ako, nagising ako sa isang anino na nakatayo sa sulok ng silid. Naalala ko si Sharon dahil sa suot nito. Sharon? Sa isang sandali, napabuntong hininga ako. Pero kalaunan, may nararamdaman akong parang mali. Basang-basa siya. Rinig na rinig ko ang pagtulo ng tubig sa sahig. Ang buhok niya ay buhol-buhol. Ang mga braso at iba pang parte ng katawan niya ay namamaga. At may mga pasa. Nakatayo lang si Sharon noon habang nakayuko. Nang biglang naglakad siya paalis, sa di malamang dahilan, sinundan ko siya.
kahit halos manigaw na ako sa takot. Sharon? Saan ka papunta? Hindi siya sumagot, ngunit dinala niya ako sa elevator. Tahimik lang na tinitignan lang ni Sharon ang mga pintutan ng elevator. Naglakad kami tungo sa pasilyo nang may maliwanag na pulang mga ilaw. Hanggang sa maabot namin ang nakalak na pinto na bakal. Tumigil si Sharon. Bigla siyang lumingon. Wala ang mga mata niya. At ang mga butas nito ay dumaloy ng itim na tubig. Namula, namamaga, at bukas ang bunganga niya. Nagising akong taranta. Basang-basa ng pawis ang unan ko. Sa gitna ng tahimik na gabi, rinig ko ang kalabog ng puso ko. Bangungot lang pala. Nagring ang telepono ng ilang segundo. Tumatawag ang hotel manager. Sabi niya nawawala daw si Sharon. Pinakita nila sa akin ang nakuha ng CCTV. Diyos ko, si Sharon. Nagpapakita siya ng kakaibang pag-uugali sa elevator ng hotel na tila bang may pinagtataguan. Lalo akong nagulat noong ang araw na nakalagay ay ang araw na nagalis si Sharon. Sabi sa akin ng pulis ay wag na umalis ng hotel sa oras na yun. Nakakagulat naman ang pagkawala ni Sharon. Hinahanap siya ng lahat. Bumalik ako sa kwarto ko at naghilamos sa banyo. Naamoy ko. May amoy ang tubig. May abnormal na rin itong kulay. Amoy na parang galing sa kanal. Hindi ko kayang tiisin ito, kaya nagpasya akong i-report ito sa manager ng hotel. Hindi lang pala akong may problema sa tubig. May mag-asawang nagreklamo sa kakaibang lasa ng tubig na iniinom nila. Isang maintenance worker, manager ng hotel, inspector at mga pulis ay pumunta sa rooftop para tignan ang mga tangke ng tubig. Nagulat ang lahat nung nabuksan ang mga tangke ng tubig. Nahanap na siya. Sabi ng inspector sa radyo. Gabi-gabi na lang, imahe ni Sharon ang bumungad sa isipan ko. Kung hindi ko lang tinakbuhan to, kung hindi ko lang siya pinaalis, kung kinausap ko lang siya, siguro hindi ito nangyari. Ang kalunos-lunos na pagkamatay ni Mary Martin ay nagdulot ng ingay sa social media at ang suspekto ay hindi pa napapangalanan. Pinagpapatuloy ng pulisya ang kanilang investigasyon. Pinatay ni Max ang TV at pinunas ang mga luha sa pisngi niya. Nanginginig pa rin siya. Isang sulat ko na galing kay Doc Finn na naglalaman ng address ng klinik. Si Doc Finn na lang ang huling pag-asa niya para magamot ang kanyang insomnia. Agad na nagpalit si Max at nagtungo sa klinik. Nakatayo yung klinik sa tila lumang panirahan. Nahirap hanapin ni Max. Wala ring palatandaan sa harap-harapan nito, kaya iniisip niya kung legal ba talaga tong klinik. Pero ang layo ng dinaanan niya para makarating rito at ayaw niyang mauwi sa wala ng lahat ng ito. Kasamang itsura ng isang pagod na nilalang, kumatok si Max. Nakasuot si Doc ang isang maruming blusa, payat at para siyang nabulunan sa boses nito. Sinabihan niya si Max na umaupo sa sirang sofa at saka nagtanong tungkol sa kondisyon nito. Sabi ni Max may insomnia siya, parang lagi siyang pagod. Tumango si Doc at iniabot kay Max ang bote ng pills. Ito ang lunas. Dahan-dahang sinabi ni Finn. Tinignan ni Max ang boteng walang tatak, sumimangot at napuno ang pangiyanala sa mukha niya. Huwag kang mag-alala. Marami na akong nagamot. Tumango si Finn habang tinuturo ang litrato sa pader na siya ay pumapagitna. Para makumbinsi si Max, binigyan siya ng 20% discount at isa pang bote nilang bonus. At sa wakas, pumayag rin si Max na bilhin ang gamot at saka na umuwi. Sa gabing iyon, maganda ang tulog ni Max. Matagal na ring panahon nung nakatulog siya ng ganong kaayos. Nagdaan sa magandang nota ang ilang linggo. Isang gabi, habang malalim ang tulog ni Max,
Bigla na lang nakaramdang na mabigat si Max. Pagdilat niya, nakakita siya ng itim na anino sa kisame. Hindi makagalaw si Max at para bang mabigat ang buong katawan niya. Nang biglang sinugod siya ng itim na anino. Sa sobrang lapit nito, nakita ni Max na ang mata at bibig nito ay maputla. Bukan nitong nakawin nito. Unti-unting lumapit ang anino, nagsama ng kanilang mga hita. Tsaka tas unti-unting lumalapit ang mukha nito. Sa takot, nagpupumigilas si Max pero walang makakatulong sa kanya. Bumukas yung bibig ng anino at doon nagkaroon ng napakaingay na sigaw. Sa gulat ng pagkakagising, sinubukan niyang kontrolin ang paghinga niya. Basang ang buong katawan nito. Nakakagalaw na ulit ang mga braso niya. Dapat siyang makaalis sa bangungot na to. Pero wala na siya natirang lakas. Naglalabas na ng balita ang mga pulis tungkol sa pagkamatay ni Mary Martin. Kasulukuyan nilang minamataan ang lokasyon ng suspek at minamanmanan ang lugar kung saan natay ni Max ang TV. Mga mata ay nanlilisik na nagpapakita ng pagod at pagkabagot. Pagod na si Max. Namumutla siya at halata ang pagkapayat nito. Nagkaroon siya ng eye bags dahil sa kalan ng tulog at luwang ng buka. Hindi niya makontak si Doc Finn. Kagabi pa siya ng text si Max tungkol sa sitwasyon niya pero hindi ito pinapansin ni Doc. Hindi niya rin sinasagot ang tawag. Habang tinitingnan ni Max ang puting bote sa lamesa. Nablangko si Max. Kailangan niyang talaga ang gamot na yun. Mamamatay siya pag hindi siya nakagamit ito. Sa sumunod na gabi, nagka-sleep paralysis siya ulit. Pero mas malala ito kaysa sa nung sa dati. Nakarinig siya ng paghingal sa tenga niya. Nakaramdam pa siya ng tubig na tumulo galing sa bibig ng anino sa mukha niya. Tapos ito nahirapan isingin ang sarili niya, uminom pa ng gamot si Max. Habang unti-unti siyang natatalo sa antok, biglang nanigas ang buong katawan niya. Ngayon naman, kitang-kita niya ang anino ng babaeng nakadress na may hati sa kanyang leeg at kitang-kita ang lalamunan nito. Kilala ito ni Max. Mary? Mary? Mary! Nunod ni Max sa takot. Lumapit ang multo ni Mary habang sinasal si Max. Ibalik mo sa akin ang buhay ko! Tinig na sigaw ni Mary. Nakabukas ang bunga ni Mary kung saan mabas ang mga uo at malapit ito direkta sa mukha ni Max. Nagising na lang si Max ng basang-basa ang pawis ang buong katawan niya. Agad niyang kinuhang bote ng gamot sa drawer. Buhos lahat ng tubig sa bunga at uminom ng napakaraming tubig para malunok ang mga ito. Naubos ang laman ng bote at nung malunok niya lahat ito ay napabuntong hininga si Max. Nang nakaramdam siya ng mali. Umailalim ang mga mata niya. Isang pinakamalubhang sakit ang naramdaman niya sa buong katawan. Nadulot na inisil niya ang lalamunan niya. Nakaramdam siya ng init sa mga intestines niya. Namilipit sa sakit ni Max. Pupulas habang bumubulang kanyang bibig. Lalong nahirapan huminga. Pagkalipas ng ilang segundo, hindi na gumalaw si Max. Nakakita ang katawan nito. Walang galaw. Napuno ng puti ang mga mata nito. Ang lalaki ang butang patay sa tira sa apartment. Ito ang kasintahan ng kawawang si Mary. Siya rin ang pangunahing sospek sa pagpatay. Ayon sa pulis, na-paranoid siya katapos ginawa ang krimen. Pag-uulong sa pampatulog ay nagkaroon ng hindi inasahan na pangyayari. Ang paghahanap ng art hindi madali. Napakaswerte ko na nakahanap ako ng malapit sa universidad. Ito ay isang bagong gusali na may automatikong mga pintuan. Sa kabila ng pagiging malapit nito sa sentro ng lungsod, nakakagulat dahil ang renta ay mura. Pagkatapos kong ilabas ang mga gamit at ayusan ng kwarto ko, nakipagkwentuhan ako kay Arthur, ang nobyo. Tulad ng ko, nadismaya siya nang malaman kung nasaan ako dahil narinig niya na ang gusali ay may madilim na kasaysayan. Ilang taon na ang nakalilipas, palaging may naita
nang nawawala ang mga pulis na may kaugnayan sa gusali. Kumakalat pa nga ang sabi-sabi na ang gusali ay naging lugar ng isang pagpatay. Nawawala ang katawan ng mga biktima na parang may kumain sa ilang bahagi nito. Kalaunan ay natenga ang kaso dahil walang kamera ang gusali at pagkatapos ng pagpatay ay walang may-ari ng gusali. Ang pinaka nakakatakot ay hanggang ngayon, hindi pa rin nahuhuli ang pumatay. Matagal na isinara ang gusali bago ito muling binuksan kamakailan, kaya siguro mura ang renta dito magdapa ang gusali. Huwag ka mag-alala, nag-install ang bagong may-ari ng door alarm system at nag-upgrade ng security system. Mayroon ding pahintulot sa mga pulis ang renta sa gusaling ito. Ang mangyayaring masama. Alaman niya ito, bahagyang kumalma si Arthur. Mas magugustuhan pa nga niya ito kung nakita niya eh. Ang disenyo ng kwarto, sobrang komportable. Ang downside lang minsan, naaamoy ko ang mahinang bulok na amoy na parang patay na daga. Kahit na hinanap ko ito kung saan sa kwarto, hindi ko mawala ang gagaling ang amoy. Sabado ng gabi noon, nakikipagkwentuhan ako kay Arthur nang maalala kong may paparating akong parcel. Kaya kinuha ko ang telepono ko at bumaba sa entrance ng apartment complex para kunin yon. Bigla kong narinig si Arthur na sinabing, Bay, may tao sa likod. May roong gumagalaw. napakina ng signal ng wifi dito kaya halos hindi ko maintindihan ang sinabi niya. Samantala, meron akong naririnig na hindi maipaliwanag na tunog. Paglingon ko, nakita ko ang isang dugo ang daga at may. Diyos ko, nakakadiri naman ito. Paglingon ko, napansin ko pa ang ilang daga na tumatakbo sa sulok ng dingding. Paano ang daming daga sa gitna ng lungsod? Naiiman, kinuha ko ang parcel at balik sa kwarto ko. Kakausapin ko ang may-ari ng building bukas, pakiwari ko. Bumalik ako sa apartment ko at umupo sa kama habang binubuksan ang parcel. Sa puntong ito, stable na muli ang koneksyon sa wifi. Tumunog ang phone ko ng maraming mga messages. Lahat galing kay Arthur. Parang may nakita siyang anino sa likod ko habang nasa baba ng hall. At sinabihan akong madaling bumalik sa kwarto ko. Tatawagan ko na sana si Arthur para ipaalam sa kanya na ayos lang ako. Tapos biglang napansin ko isang mapang mansa na nagkalat sa lig. Nakapagtataka, sigurado ako wala yang mansa na yan mga 10 minuto kanina. Ang mansa na iyon ay papunta sa sulok ng kwarto ko kung saan natuklas ng ibang pagkakalagay ng salamin. Kaya tinanggal ko na. Parang may mali. Parang idinikit lang uli yung wallpaper sa dingding. Tinignan ko ito ng malapitan. At sa sobrang gulat ko, natuklasan ko na ang loob ng dingding sa likod ng papel. May malaking butas. Pagkasilip ko sa loob, nandiri akong makitang punong-puno ito ng patay at nabubulok na daga. Bigla akong nakarinig ng tunog ng umunguya sa dilim. Napabuntong hininga ko at sinubukan kong tignan ang malapitan. Diyos ko, may lalaki sa loob ng dingding ko. Puro dumi ang buhok at damit niya at ngumunguya siya ng daga. Nginat niya ang balahibo at buto ng daga. Nagkalat ang dugo at balahibo nito sa kanyang mga kamay at mukha. Parang alam niya na nandito ako at tumingin siya ng diretso sa akin na namumuti ang mga mata. Nakakatakot at pagkatapos, ngumiti siya ng puno ng tuwa. Karne! Karne! Karne mo! Bigla siyang tumalon papunta sa akin. Umatras ako ngunit sa kasamaang palad ay nadulas ako dahil sa nagkalat na mga dugo. Napansin na may humawak pa ako. Paglingon ko, nagulat ako nang makita ko ang bali na yun na hawak-hawak ang aking bukong-bukong. Nasugatan ako dahil sa mga kuko niya na madilaw at marumi. Naramdaman ko ang maruming niya na dumidila sa bukong-bukong ko at ang kanyang matatalas na ngipin ay bumabaon ng matindi. Napasigaw ako sa sakit. Nang sinipan niya atakin papasok sa butas, nagpumiglas ako at tinamaan ko siya sa mukha ng paulit-ulit. Sa wakas, lumuwag ng konti ang pagkakahawak niya. Tinis ko ang sakit at sinatala ang katakbo. Bubuksan ko na sana ang pinto nang bigla niya akong hinawakan sa buhok at hinila. Bumagsak ako. Dinaganan niya ako at inilapit ang mukha niya sa mukha ko. Tapos inilabas niya ang dila niya na parang gusto niya akong kainin ng buhay. Sinasakal niya ako. Pero sa pagkakataong iyon, nahablot ko ang para. Hinampas siya sa ulo. Walan siya malay. Tumakbo ako palabas ng building at tumawag ng mga pulis at kay Arthur.
Wala pang 10 minuto ay nagpakita na ang mga pulis. Dumating na din ang nobyo ko. Nahuli ang lalaking baliw. Siya ang mamamatay tao na pumatay sa mga nangungupahan dito. Ang pinaka nakakabigla ay iyon ang nawawalang may-ari ng gusali. Matapos mapaghinala ng mga pulis, pilit niyang magtago sa pagitan ng puwang ng mga dingding at nagawang makatakas mula sa mga pulis. Isa siyang psychopath na mahilig kumain ng hilaw na karne. Pumapatay siya ng mga bisita para kainin. Nabuhay siya sa pamamagitan ng pagkain ng daga hanggang araw na muling binuksan ng gusali. Tulad ng iniulat, sa tumpok ng buto at karne ng mga daga na nakatambak sa pagitan ng mga dingding, mayroong bulok na bahagi ng katawan ng tao na kalaunan ay nalaman na isa sa mga nangungupahan na nawala. Ilang taon na ang nakakaraan. Nagkakilala si Lucy at Jack sa club ng camping lovers. Mula noon, lagi na sila kasama at sa katapusan ng Disyembre 2021, ang magkasintahan ay nagcamping sa malayong lugar para ipagdiwang ang bagong sasakyan ni Jack. Sigurado ka malamundan, 3 araw nang dumaan at hindi pa rin nakakarating sina Lucy at Jack sa destinasyon nila. Nasa ilalim ng bahagi ng kagubatan nito ay madalang mabisita kaya ang hirap pinagdanan. Oo, siguradong tugon ni Jack. Ayon sa plano niya, magkakarating sila roon pagkatapos ng 30 minuto. Pan na mga lagong puno ang kalangitan ng hanggahan. Sa sobrang dilim dito na kahit si Jack nahihirapan ng makakita. Ang biglang nahilo sina Jack at Lucy, may nabuo silang malaki. Aga na pumreno si habang dumulas ang mga gulong pahinto. Puta, ano yun? Sigaw ni Lucy habang namawis sa takot si Jack. Parang mukhang tao. Nanigas sa kinatatayuan niya si Lucy dahil sa sinabi ni Jack. Makalipas ng ilang sandali, nagpasya silang liwanagan ito para tignan. Ay shit, mukhang nga Jack. Sa ilalim ng mga gulong may linya ng dugo. Sinundan nila ang bakas ng dugo. 1 metro. Tsak 2. Palakas ng palakas kalabog ng puso nila kada lapit nila. Ang lapit na. Buhay na! Sambit Jack. Sa sandaling iyon, biglang gumalaw yung katawan ay kinagulat naman ng magkasintahan. Napabuntong hinanga na lang si Lucy at Jack nang nalaman niya na katawan lang ng usa yun. Sa sandaling iyon, akala niya kukulong. Sandali lang, kakaiba tong usang na to. Umupo si Lucy para makita niyang mabuti yung usa. Mukhang malubha na siyang nasugatan bago pa naman nangyaring aksidente. Punong-puno ng dugo ang katawan nito at lumalabas na ang lamang loob nito. Hindi magagawa ng aksidente yun sa usa. Pero walang pake si Jack. Sabi niya, "Kinatawa sa van, tang kumain na tayo." Nakinig naman si Lucy kay Jack. Bumalik sila sa van at pinaandar na nila ito. Pagkaraan ng ilang metro, bigla silang nakakitang ng isang kakaibang lalaki na naghahanap ng masasakyan. Pinanggalan ni Jack ang sasakyan upang makita ni Lucy na mabuti ang lalaki. Diyos ko, nakakadiring tsura nito. Parang mga b***ang suot. Hindi pa siya nakasuot ng tsinelas. Hindi komportable si Lucy kaya sinigaw niya lang, "Go, go, go!" Di na tumigil si Jack. Lang siya. Nandito na tayo! Sabi ko sa'yo! Ang saya ni Lucy dahil nakaraan na sila. Ang hilaw ang katutubong pakiramdam ang siyang inasahan nila. Dahil nais ni Lucy na magtipid ng gasolina, mungkin niya makapsin mga kapatid. Tsaka sila naghiwalay. Nadaanan ni Lucy ang isang sirang tent. Minsan nakakahanap siya ng mga patay na hayop. Pero inisip niya lang na normal lang ito dahil may mga bangis na hayop rito. Maya-maya, pagkabalik niya na may kasamang kahoy panunog. Bakit ang tagal ni Jack? Kakaiba talaga. Inisip ni Lucy. Dumaan ang ilang sandali. Pero wala pa rin si Jack. Kaya nagpa siya si Lucy na magpahinga sa loob ng trailer nila habang naghihintay kay Jack. Pero dahil sa antok, nakatulog ito. Walang ideya si Lucy kung ano siya nakatulog. Pero sa panaginip niya, nakarinig siya ng pambubulong at nagkalkal sa loob ng trailer. "Nandito ka na, Jack?" Huh? Ni Lucy ang tugon ni Jack kaya natulog ulit ito.
Pero, makalipas ng ilang sandali, bigla siyang nakaamoy ng mabaho. Lalong nakakapagtaka, nangangati siya at basa. Dahan-dahang binuksan ni Lucy ang mga mata niya. Kung ano ang nasa harapan niya ay labis na itinagulat niya. Ilang sentimetro lang sa mukha niya ay isang nakakadiring mukha. Mga mata nito ay nakatitig na may pananabik. Pulang-pula ang bibig nito habang naglalaway. Sa sandaling iyon, tinulak niya palayo ang lalaki at tumakbo tungo sa pinto. Tumakbo si Lucy patungo sa kagubatan. Sa kadiliman, narinig niya ang mga hakbang ng lalaking sumusunod niya. Patuloy lang na tumakbo si Lucy nang biglang napatid si Lucy. Tumingin sa paligid si Lucy nung makita niyang malapot at malagkit ang kanyang paligid. Nung masanay na sa dilim ang mata niya, natulala siya. Jack! Okay lang. Pero di galaw si Jack. Jack? Tumingin sa ibaba si Lucy. Ang mga lamang loob ni Jack ay nasa labas na para bang pinugures na ng mga ito. Nagulat si Lucy, hindi niya namalaman na nasa likuran na niya pala yung baliw. Sama mo na yung kaibigan mo. Nawalan na siya ng pag-asa na maalala niya ang kutsilyo niya sa bulsa niya. Kaya ginawa niya ito armas. Malis ka dito! Bago ka tawagan ng pulis! Mukhang nakita niyang baliw dahil narinig niya itong sumigaw sa sasakyan. Agad-agad naman nagtungo sa sasakyan si Lucy. Nilak at nagpareho paalis. Dumaan ang RV sa daan, agarang umalis sa weirdang lugar na yun. Kumakalbog ang puso nito, nanginginig ang niya. Punong-puno ng mga katanungan ang muta ni Lucy. Saan si Jack? Sino yung baliw na yun? At bakit niya pinatay si Jack? At sa sandaling iyon, nang walang laman na nalala niya ang bulong sa panaginip niya. Pero na yun, mas malinaw na ito. Pag-aalan. Pag-aalan. Pag-aalan mo. Hindi na mamalayan na puno na siya, ngunit bilis ang sasakyan. Doon na malayan niya na wala na siyang kontrol. Patuloy na umandar ang sasakyan sa ayaw at sa gusto niya. Isang aksidente ang natulog ng kapatayan sa Scambie County. Ayon sa ulat ng mga pulis, nakatanggap sila ng tawag bago mag-alauna ng madaling araw. Investigahan pa rin ang sunog at hindi pa napapangalanan ang biktima. Nangyari ito sa buwan ng Abril, isang linggo bago mag-Easter. Ilang taon na ang nakalipas. 17 taong gulang ako noon. Wala ang aking mga magulang kaya inimbitahan ko ang aking matalik na kaibigan na si Hailey na pumunta sa bahay namin at makitulog rito sa bahay namin. Habang naghihintay kay Hailey, nanonood ako ng TV pampalipas oras. Nang biglang tinahulan ni Max ang pinto. Mabait at maamong aso si Max na madalang tumahol ng ganun. Kaya nagulat ako. Hinawi ko ang kurtina ng bintana para sumilip. Diyos ko, may isang lalaki sa labas. Hindi ko maanigan ang mukha niya dahil sa dilim pero marumi ang suot niya at nakasuot ito ng mascot na kuneho sa ulo niya. Nanginig ako sa nakakakilabot niyang anyo. Nakatayo lang siya doon, nakaharap sa pinto. Tapos bigla itong tumingin sa direksyon ko. Doon ko lang nalaman may hawak siyang matulis na palako. Nakatitigan kami. Dahil sa sobrang takot ko ay sinara ko agad ang kurtinang ng bintana. Alauna, lumakas ang kalabog ng lalaki at ang pagtahol ni Max. Ilang beses nitong pinihit ang doorknob pero dahil kinandado ko ito ay wala siyang nagawa kundi umalis. Nanginig ako habang kayakap ko si Max sa likod ng pintuan. Makalipas ng ilang minuto, nakarinig ako ng kotseng huminto sa tapat namin. Swerte ko na lang na si Hailey yun. Ang kalmado niya. Kaya tinanong ko siya, may nakita ka ba habang papunta rito? Hindi naintindihan ni Hailey ang nangyari at umiling ito. Nung sinabi ko sa kanya ang nangyari, natawa na lang siya ng malakas at sinabing, ang duwag mo naman. Baka mga Easter fix lang iyon na nangaasar. Ay, siguro nga tama siya. Maraming dalang pagkain si Hailey para sa sleepover. Nanood lang kami sa mga pelikula hanggang sa malalim ng gabi at bago matulog. Pero bago ako pumunta sa kwarto ko, hindi ko nalimutang tignan ang pinto sa harap.
Nakalock. Pero sa sandaling pinatay ko ang TV, umarap sa akin si Hailey. Nakinig ako. Mayroon na namang mga hakbang. Tumingin ako kay Hailey at tumango siya. Palatandaan na naririnig niya rin ito. Nanggaling sa likuran ng bahay ang mga hakbang. Nagtungo siya sa kusina. Nanginig ako. Hala, papalabasin ko na sana si Max sandali at saka ko sana ilalak ang pinto, pero nakalimutan ko. Yung pintuan ng kusina, hindi ito nakalak. Kasing bilis ng kidlat. Nagpakita ng anino ang ulo ng kuneho sa ganun. Nabuksan na yung pinto. Umakyat ka na! Go! 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 Habang nanigas ako, sinigawan ako ni Hailey. Kinuha ko ang telepono ko at binuhat si Max sa kwarto ko. Ilang hakbang na lang ang agwat namin ni Hailey at nung Easter freak. Tumakbo ako patungong kwarto ko. Nung isang hakbang na lang, biglang napatid si Hailey. Natulungan ko na sana siya nung sumigaw siya. Ilak mo yung kwarto mo! Pupunta ako sa kwarto ng mga magulang mo! Sinunod ko na naman siya. Sinara ko ang pinto ko at narinig ko rin ang sumara ang pintuan ng mga magulang ko. Tumawag ako sa 911. Hello 911, ano po kailangan nila? Tulungan niyo kami! May mamamatay tao dito! Tsaka ko pinigilan sarili ko at binasa ang address ng bahay namin. Pero sa mga sandaling iyon, narinig ko ang matinis na sigaw ni Hailey. Doon ko lang naalala na, sa buhay na ito, yung kwarto ko lang ang may lock. Narinig ko ang pagtama ng palakot sa sahig. At ang mga sigaw ni Hailey ng tulong at iyak niya. Pero nanigas ako sa kinatatayuan ko. Tapos biglang tumahimik. Sa sobrang tahimik, ay narinig ko ang kalabog ng sarili kong puso. Mamamatay na ako! Mamamatay na ako! No! Bigla niyang sinunod ang pinto ko. At aksidente kong napindot ang speaker para marinig. Darating ang mga pulis dyan mamaya. Magtago ka muna. Narinig siguro ito nung Bunnyman dahil tumigil siya sa pagkasira ng pinto. Tumalikod at hinila nito ang katawan ni Hailey. Ang aking kawawang kaibigan sa labas ng bahay at nawala sa dilim. Kahit na nakaligtas ako, natroma ako ng matagal na panahon kaya napunta ako sa mental hospital. Congrats Laila, pwede ka nang lumabas ng hospital. Kung may kailangan ka pa, makipag-ugnayan ka lang sa amin. Hindi. Wag. Wag Laila. Ah! Noong Hulyo, nang mag-post ang dalawang lalaki na nagmamay-ari ng Luxury Dark channel ng video tungkol sa dark web dating site, nag-set up ng hamon ang aking mga kaibigan sa aming group chat. Okay, dahil single tayong lahat, ang hamon ay maghanap ng nobya sa dark web. Pagkatapos, umulan ng chats na nagsasabing, Tinatanggap ko ang hamon. bilang isang taong sanay na sa dark web, tiyak na ayokong matalo sa hamon na ito. Nang gabing yon, pagkatapos kong i-access ang dating site sa dark web, pinindot ko ang listahan ng mga babaeng nandoon. Kung napanood mo na ang videos ng Luxury Dark, malamang alam mo na kung gaano sila ka-weirdo. Ang iba ay may matinding sunog sa katawan, ang iba ay kulubot ang balat, ang iba ay magulo ang buhok at mga sirang bahagi ng katawan. Sa kanilang lahat, napansin ko ang isang babae na may makintab na buhok na nagngangalang Mia. Ang libangan niya ay mangolekta ng mga patay na insekto, tulad ko. Matapos ang ilang araw na pagpapalitan ng mensahe, hiningi ni Mia ang address ng bahay ko at ibinigay ko naman ito sa kanya. Nang gabi ring iyon, pumunta si Mia sa bahay ko. Nakasuot siya ng puting damit na hanggang sakong. Kamukhang kamukha niya ang kanyang avatar na may itim na buhok. Ang nakapagtataka, wala siyang suot na sandals. Naglakad ka ba ng nakapaa dito? Well, sumakay ako ng Uber. Walang pakialam na sagot ni Mia. At walang anuman ay pinapasok ko siya sa bahay. Nanalo ako sa hamon na iyon. Pero may isang bagay na hindi alam ng mga kaibigan ko. Mahal na mahal ko si Mia.
Hindi nagtagal ay nagsama na kami ni Mia. Ang pagtira kasama si Mia ay napakaganda. Lahat ay maayos noong umpisa. Magkasundo kami at hindi kami nagtalo kahit sa kaunting bagay. Pero bigla na lang siyang nagsimulang humuni. Mababaw alam ko, pero lagi niyang sinisipol ang weirdo na kantang yon. Yung tipo ng tono na maririnig mo sa mga nakakatakot na pelikula. Sa simula naririnig ko lang siya tuwing naliligo. Kahit pilit kong hindi pansinin ay hindi ko magawa. Paulit-ulit itong naglalaro sa aking isipan at tila mababaliw ako. Katulad noong unang lumabas ang Easy on Me ni Adele. Alam mo yon? Matapos ang ilang linggo, tinanong ko siya kung anong kanta yon. Pero bilang tugon ay tumawa lang si Mia at hindi ito pinansin. Hindi ko alam kung gawa-gawa niya lamang iyon lalo na at mas dumalas pa niyang gawin ito. Isang gabi, habang natutulog ako, nagising ako sa huni ng parang loudspeaker na tumutunog sa tabi ng aking tenga. Akala ko nananaginip ako pero mali ako. Pagising ko, nakita ko si Mia na nakahiga patagilid, nakatitig sa akin at hinuhuni muli ang nakakakilabot na himig na iyon. Diyos ko, papatayin mo ba ako sa takot? Bilang sagot, hindi umiimik si Mia. Maya-maya siya ay ngumiti. Diyos ko, hindi lang sa ngiti natigil ang ngiting yun. Umunat pa ito hanggang sa umabot sa tenga ang labi niya. Ano ba naman? Nanginginig ako pero hindi ako makagalaw. Maya-maya pa, si Mia at ang kanyang dugo ang labi ay naglabas ng matatalas na ngipin habang papalapit sa akin. Nakakala ko ay kakainin niya ang aking ulo ay biglang huminto si Mia, bumalik sa katinoan at tahimik na natulog na parang walang nangyari. Nang gabing iyon, hindi ako gumalaw sa aking pagkakahiga hanggang umaga. Hindi ako natulog at nanatiling nakatitig lang sa kisame. Kinabukasan, gabi na akong nakauwi mula sa trabaho dahil sa pagod. Dahil na rin siguro sa kawalan ng tulog ng nagdaang gabi. Si Mia ay nasa kusina naghahanda ng pagkain habang patuloy na humuhuni. Pakiramdam ko sasabog na ang ulo ko. Gaano ba kahirap huminto sa paghuni? Tinawag ko siya at sinabihang huminto. Pero patuloy lang siya sa pagluluto. Uli ay tumingin siya sa akin at sinabing, Anong ibig mong sabihin? parang inaasar niya ako at gusto ng away. Nawala na ako sa aking sarili. Sinampal ko ng malakas si Mia. Pagkatapos noon ay nasiraan siya at sinabing wala naman siyang ginagawa at hindi niya alam kung ano ang problema ko. Tinawag niya akong baliw dahil galit ako at dahil doon napuno na ako. Kinuha ko ang isang kawali at hinampas ko ng ubod lakas sa ulo niya. Bumagsak si Mia at nabagok ang ulo sa kitchen counter at bumagsak sa sahig. Naalala kong hinampas ko ang ulo niya ng 3 o 4 na beses. Hindi ako sigurado, ngunit hindi maganda ang aking pakiramdam. Hindi ko akalaing magagawa ko iyon dahil sa init ng ulo. Hindi ko alam paano ko ito aayusin. Kahit gaano niya pa ako nasagad. Kaya kung tatanungin niyo ko, wag na wag kayong hahanap ng kasintahan sa dark web. Pero alam mo kung anong kakaiba? Humuhuni pa rin siya. Lumipas ang 2 araw. Nakahiga pa rin si Mia sa sahig ng kusina. Natuyo na ang dugo, umikot na ang mga mata niya at nabasag ang panga ng mga 100 peraso. Pero hindi pa rin tumitigil si Mia. Ang kailangan ko lang ay tumigil siya. Pakiusap, tumahimik ka! Tumahimik ka! Tumahimik ka! Hi, ako si Noah at ako ay 10 taong gulang. Sa edad kong ito dapat ay nasa labas ako at nakikipag-party. Pero masyadong mahigpit ang mga magulang ko. Kumuha pa sila ng yaya para bantayan ako 24 oras. Ang pangalan niya ay Evelyn. Ngayong linggo, ang mga magulang ko ay nasa bakasyon kaya kami lang na Evelyn ang nasa bahay. Dahil wala ang mga magulang ko sa bahay, malaya ako sa bahay. Nandito lang ako sa sofa at naglalaro ng PS4 ng mahabang oras. Ano? 9:00 na? Nakapagtataka. Hindi ko nakikita si Evelyn. Hindi pa rin ako naghahapunan. Kumukulo na ang tiyan ko. Nakakapagod din pala maglaro buong araw. Evelyn? Patuloy ang pagtawag ko pero walang sumasagot. Lumabas ba siya nang di ko alam?
Siguro, gagawa na lang ako ng sarili kong sandwich. Sa pagbaba ko ng upuan, ang ilaw sa sala ay namatay. Sakto naman, bulong ko sa sarili ko. Sa lugar kung nasan ako, ang brownouts ay di madalas sa ganitong panahon. Siguro, yun ang dahilan. At dahil doon, kailangan kong bumaba papunta ng kusina para ibalik ang kuryente gamit ang power box. Napakadilim ng kwarto at kinailangan kong kumapit sa dingding para hindi ako madapa papunta sa kusina. Nagtaka ako nang mapansin kong napakatahimik ng kusina. Hindi ko naririnig ang radyo ng aking yaya o ang tahol ng aking aso. Ang tanging naririnig ko lamang ay ang yabag ng aking mga paa. Evelyn, nariyan ka ba? Pagtawag ko kay Evelyn para basagin ang katahimikan, wala pa ring sagot. Siguro tumakas siya para makita ang nobyo niya. Habang papalapit ako sa kusina, napuno ang ilong ko ng kakaibang amoy na parang hilaw na karne. Pero normal lang na amoy karne sa kusina. Kinumbinsi ko ang aking sarili. Pinindot ko ang switch, lumiwanag ang lahat at medyo nabulag ako ng ilang segundo. At nang umayos na ang paningin ko, natigilan ako sa takot dahil sa nakita ko. Diyos ko! Ano ba to? Nakahandusay sa sahig sa likod ng kitchen island ay si Evelyn. Siya ay kahiga nakadapa pero ang liig niya ay lumiko sa kapwa ng 90 degrees. Diretso ang tingin niya sa mukha ko. Kulay pulang luha ang tumulo sa gilid ng kanyang mga mata. Nakahiga siya sa napakaraming dugo at sa paligid niya ay may bilog na nakasulat sa pulang tinta. Nanginginig ako at nalunod sa takot. Maya-maya pa, nakarinig ako ng mga yabag na papalapit sa akin. Bagaman hindi ko alam kung buhay o patay si Evelyn, ang unang ginawa ng 10 taong gulang na batang lalaki ay tumakbo sa kanyang silid at ilak ang pinto. Nagtalokbong ako ng kumot habang nakahiga ng nanginginig. Lumipas ang ilang segundo, 2 segundo at 1 minuto. Walang nangyari. Matapos kong tawagan ng aking ina, sa sobrang pagod ay nakatulog ako nang hindi ko namalayan. Lalong lumakas ang mga yabag. May nagbukas ng pinto. Nagising ako. Panaginip lang pala. Narinig ko ang pagdating ng sasakyan. Pagkatapos ay ang pagbukas ng pinto. Bumalik na si Mama kasama ang mga pulis. Ang natagpuan lang nila ay ang naka-plug-in na PS4. Ang kusina, ang sahig ay maayos. Walang bakas na Evelyn o ang mga pabilog na mansa ng dugo na inilarawan ko. Gumaan bigla ang pakiramdam ko. Panaginip lang pala ang lahat. Humingi ako ng tawad sa aking mga magulang at pumunta sa aking kwarto. Pagbukas ko ng ilaw, natigilan na naman ako. Sa paligid ng aking kama ay may nakaguhit na bilog na kulay pula. Ang kabilang dulo ay malabo na parang may natatakpan. Mula sa pinto ay may mga pulang bakas at ang mga bakas ay napunta sa ilalim ng aking kama. Sinara na ni Austin ang hawak niyang comics. Bud siyang namangha sa kwento ng Five Nights at Freddy's. At dahil dito, madalas niyang nakawin ng mga ito sa kuya niya. Pero na yun, napagdesisyonan ni Austin na ibahagi ang Obermeister na ito sa kanyang pinakamatalik na kaibigan na si Carson. So, sasama ka ba? Tanong ni Austin. Di na nagdalawang isip si Carson na agad nitong tumango. Ngayong linggo gagalang 2 upang makita ang Fazbear ng personal. Lahat ng nalalaman ni Austin ay nanggaling sa mga naririnig niya sa mga batang nag-aaral sa mataas na paralan. Noong nakaraang taon, dun sa sulok ng lungsod, nagsimulang magpatayo ang mga mamamayan ng isang pariyahan na nakamodelo sa Fazbear Factory. Ngunit, sa di malamang dahilan, nahinto ito bilang isang tagamangha ng FNAF. Para sa kanya, ang balitang ito ay kasing halaga ng ginto. Alam niya na dapat niya itong makita gamit ang kanyang 2 mata. Kaya siguro ilang araw nang hindi makatulog si Austin dahil inaabangan niya ang araw na yun. Pagkarating ni Austin at Carson, palubog ng araw. Ay, tanginang gubat yan. Akala ko hindi na tayo makakarating eh. Sabi ni Austin. Hindi niya ay matagong pananabik sa kanyang mukha.
Sa labas ng periyahan ay nakaayon sa disenyo ng Fazbear Factory. Sa pintura nito, sa kanyang logo, sa pizza, lahat ng mga ito ay nagdala ng kakapangilabot na pakiramdam tulad ng inakala niya. Tinignan ni Austin ang kanyang relo at sinabi, "Okay, may 2 oras tayo bago hapunan." Habang hirap ng binubuksan niyang pinto ay naglibot muna si Carson sa likuran ng bahay. Huh? Hindi ako nagkamali. Sa likod, nakakita siya ng butas sa sirang bintana. Dahil sa liit nito, nakapasok siya dito. "Austin! Andito na ako!" Pumunta siya sa pangunahing pasilyo at pinagbuksan ang kaibigan niya. Ngunit, sa oras na binuksan ng 2 ang kuryente, nawala ang pananabik nila. Sa loob ng Fazbear Parayahan, lumabas na hindi ito ang inakala nilang itsura sa imahinasyon nila. Maliban sa sahig na checkered at mga poster na nakadikit sa pader, walang laman ang naturang silid. Pero buti natapos nilang robot ni Freddy at yung maskat na kuneyong Vanny. Tinuro ni Carson ang sulok ng silid. Pero dahil sa inis, hindi na nakikinig si Austin. Bumuntong hininga ito at tinignan nito ang ibang mga silid. Wala dito ang tulad ng inakala ko. Samantalang nakatutok si Carson sa mga mata ni Vanny. Dahil mukhang itong mga tunay na mata. "Carson, hindi ba?" Lumubog ang puso nito. Nagulat siya at natumba patalikod. Nagsasalita ang maskot ni Vanny. Walang masabi si Carson dahil sa kilabot at ang nagawa niya lang ay tumango na parang robot. "Kayo lang na 2? Alam ko marami pa kayo." Tumango na lang ulit si Carson habang ang mata niya ay malpot. Hinahanap si Austin. "Sige, magantay ka dito. Magsisimula ng laro." "Ha? Bukas ang Fazbear Parayahan?" Habang gulat pa si Carson, nakita niyang umalis si Vanny. Tulad ng sinabi ni Vanny, umupo at nagantay si Carson, ngunit hindi niya nakita ang kunehong si Vanny o ang kanyang kaibigan. Iniwang mag-isa sa loob ng robot suit ni Freddy, nakaramdam ng unting discomfort. Bagaman, mabuti si Freddy sa laro, pero sa puntong iyon, hindi niya yon nararamdaman. "Freddy?" Walang sumagot. "Siguro mga kapesarong parte lang ito, mga bakal." Sinasabi sa isip ni Carson. Alaunan, nagpasya siyang hanapin ang kaibigan niya. "Sigurado akong matutuwa si Austin. Napakalaking tagahanga siya sa FNAF." Ngunit, nakakapagtaka. Nagpunta si Carson sa bawat silid, hindi pa rin niya mahanap si Austin. O si Vanny man lang. Iisang silid na lang ang di pa niya napupuntahan. At yun ay ang abandonadong palikuran. "Austin?" Dahan-dahang pumasok si Carson. "Carson, Vanny, nandito ba kayo?" Walang sumagot. "Oo." Pero may nakita si Carson. Mukha siyang isang mahabang linya ng pulang pintura. Akala karat yung gamit ni Austin. Natapos lang ito sa pinakadulo ng palikuran. "Bulaga!" Biglang binuksan ni Carson ang pinto sa intensyon na takutin si Austin, ngunit walang tao sa loob nito. Nagtaka si Carson at nagtungo sa pintuan upang tignan kung andun pa si Austin. Doon niya nalaman na nakakandado ang pinto mula sa labas. Pagsilip niya sa bintana, nakita niya na wala ng mga bisikletang nila. Si Austin, nanghasar ba siya? Habang iniisip niya yun, umakyat siya sa butas na pinasukan nila kanina para makalabas. Sa oras na iyon, kumagat ng dilim sa paligid. Patuloy lang siyang naghahanap. Ngunit, hindi pa rin niya makita si Austin. Kaya napagpasyahan niya na magbalik sa Fazbear Parayahan. Pumunta siya sa likuran kung saan may mga pakalat-kalat na mga kahon. Siya ay gutom at pagod. Pinili niya ang malaking kahon upang pahingahan at gumamit ng dyaryo bilang kumot. Gumaan ang pakiramdam nito at agad na umayos ang pakiramdam niya. "Magpapahinga lang ako saglit. Andito lang siguro si Austin," sabi nito sa kanyang sarili habang ang mata niya ay dahan-dahan na pumikit.
Ang asawa kong si Hailey ay palaging nahihirapan sa ilang mga sakit sa pag-iisip. Pero siyempre hindi ko siya masisisi pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa akin. Ang unang taon pagkatapos ng kasal namin ay parang panaginip ang buhay. Gayunpaman, nagbago si Hailey nang malaman niyang hindi siya magkakaanak. Madalas siyang nahihirapan sa pagtulog at kailangang uminom ng gamot. Pero lumala lamang ang sakit niya. Tapos may mga di maipaliwanag na bagay nang nangyayari sa buhay namin pagkatapos noon. Minsan pagkatapos, ang matamis ng gabing magkasama, niyakap ko si Hailey para matulog. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas. Nagising ako na may nararamdaman akong hindi komportable sa dibdib ko. Pagmulat ko ng mata ko ay itim na itim. Doon ko lang namalaya na nakatakip ang mukha ko ng unan. At ang nagdidiin sa unan sa mukha ko ay walang iba kundi si Hailey. Parang gusto niya akong patayin. Habang unti-unting nauubos ang hininga ko, sumikip ang buong dibdib ko at sumasakit ang katawan ko. Hindi ko maintindihan kung bakit ang lakas ng asawa ko noon. Sumigaw at nagpumiglas ako hanggang sa tuluyang makalabas. "Ano ba, Hailey?" Nakatingin lang siya at bumalik sa kanyang kwarto. Ang nakakatakot ay pagkatapos ng mga ganitong pangyayari ay walang maalala si Hailey kinaumagahan. Nang sabihin ko na magpalit ng doktor, iginiit ni Hailey na ang lahat ay dahil ang bahay ay haunted. Ang mga demonyo sa bahay ang nag-uutos sa kanya na saktan ako at kapag di niya ginawa ay kukunin nila ang kanyang katawan. Kaya lumipat kami sa suburb. Hindi na naririnig ni Hailey ang boses sa ulo niya. Masaya siya at ganun din ako. Sa katapusan ng Oktubre, kinailangan kong magtrabaho sa malayo ng 1 linggo. Bagamat si Hailey ay umiinom pa rin ng kanyang gamot, gusto ko pa rin imbitahan niya ang mga kaibigan niya. Pero tumanggi ang asawa ko. "Hayaan mo na, ang dating Hailey ay patay na." Kaya sumuko na ako at sinimula ng business trip. Sa ikalimang araw ng business trip, tumawag ako at nalaman na mas lumala si Hailey. Sinubukan kong tanungin pero sabi ni Hailey, "Pagod lang ako." Sa sumunod na mga araw, tumawag ulit ako pero hindi sumasagot si Hailey. Bumiyaya ako ng maaga para masiguro na okay lang siya. Dumating ako sa sala ng 11:00 ng gabi. Wala si Hailey sa sala. Tumawag ako ng tumawag pero walang sumasagot. Tulog na siguro siya, naisip ko habang papunta sa hagdan. Diyos ko, ang kaawa-awa kong asawa. Sa aking gulat, nakabitin ang katawan ng aking asawa mula sa banister. Sa ilalim ay may sulat na nagsasabing, "Paumanhin, ngunit hindi tumitigil ang boses. Kailangan kong pigilan ang sarili ko bago kita masaktan ulit." Tutulungan ko na sana siyang bumaba pero huli na ang lahat. Napakatagal na niyang nakabitin at umunat na ang leeg niya ng ilang pulgada. Malamang alam mo na ang nangyari pagkatapos. Tumawag ako sa 911. 1 taon na rin nang namatay si Hailey. Ito na siguro ang tamang oras para lumipat ang mahal kong si Daniel. Mga peking resulta ng fertility, pagpapalit ng mga pampatulog at pag-install ng remote control sound system sa bahay at isang magandang kwento na kinailangan paghirapan upang mabuo. Lahat ito ay gumana ng perpekto at walang sino man ang nakapansin. Sulit ang lahat dahil ngayon pwede na akong mabuhay ng mahaba kasama ang mahal ng buhay ko. Ang bangungot na yun ay bumabalik ng paulit-ulit. Biyernes ng gabi noon, may shift ako sa isang 7-Eleven gas station. Dati akong medical student. Wala akong kahit anong financial support kaya nagtrabaho ako ng part-time para sa ekstrang kita. Hindi ako madalas magkaroon ng maraming customer katulad ng day shift. Siguro yung mga night owls o tambay lang na dumadaan. "Papasukin mo ako! Papasukin mo ako! Papasukin mo ako!" Sa pagharap sa mga ganitong mga lalaki, madalas ay nilalako ang bintana at dinededma ito. Gayunpaman, hindi naman madalas mangyari ang ganito ay nagkikibit balikat na lang ako. 30 pesos para sa 3 pump please. Si Lisa yon, isang patron na matagal ko nang sinusubaybayan. Na-assign siguro si Lisa sa night shift kagaya ko. Matapos ko ilagay ang pera sa kaha, tinitigan ko ng maigi ang ganda ng dalaga. Si Lisa ay naggagasolina pero malayo ang tingin niya. Sa tabi niya, nakita ko ang parehas na pulubi papalapit sa kanya. Namumula at malikot ang mga mata niya. Itong siraulo na naman? Anak ng... Bago ko matapos ang pagsasalita at tumakbo para senyasan si Lisa, natulala ako. Tinanggal ng lalaki ang gas pump mula sa sasakyan at isinaboy ang gasolina sa kanya. Hindi ko inakalang mangyayari yon.
Madali akong tumawag sa 911 at tutulong na, pero pagdating ko sa pintuan, alam kong huli na ang lahat. Sinindihan ng lalaki at literal na nasunog ang katawang basa ng gas ni Lisa. Hello? Anong emergency mo? Ang kabilang linya ay sumagot na pero wala na ako sa sarili. Si Lisa ay sumisigaw sa sakit. Ang kanyang sigaw ay winawasak lahat. Ito ay sigaw ng namamatay na kaluluwa. Tulong! Tulungan mo ako! Basang-basa ang katawan ko sa pawis. 2:00 na, 3 oras na lang ang tulog ko. Lumabas ako ng kwarto papuntang kusina para uminom. Isang baso ng malamig na tubig ang aayos sa tibok ng puso ko. Tapos, nagpasya akong bumaba sa basement kahit magdamag na ako doon. Ang basement ay madilim. Nahuli ng mata ko ang kakaunting ilaw sa sulok ng kwarto. Sa lumang kutson nakahiga ang pinakamamahal ko. Natutulog siya ng payapa. Maganda sana kung lagi siyang tahimik tulad nito. Maya-maya, bumukas ang kanyang mga mata at tumitig sa akin. Mahal, maaga kang nagising? Wala siyang kibo. Nung akma na akong aalis ay hinablot niya ang braso ko at sinabi, "Pakiusap, tulungan mo ko." "Mahal, tumutulong ako. Magiging maayos din ang lahat, pangako." Pagkatapos kong magsalita, nabaliw siya. Parang hayop, ginugulo niya ako at winawasak ang lahat. Umatras ako pero patuloy siyang umatake sa kabila ng mga sugat niya. Subalit, ang kadena sa kanyang paa ang pumigil sa kanya. Siya ay napaluhod. Madalas, si Lisa ay mahinhin na kasintahan pero sa ganitong pagkakataon, ang kadena lang ang pipigil sa kanya. Binigyan ko siya ng injection para makatulog, tapos nilak ang basement at bumalik sa aking kwarto. Kalahating taon na pero ang mga pulis at ang taong iyon ay di pa rin sumusuko kay Lisa. Kung alam lang nila na kasama niya ang pinaka nagmamahal sa kanya, tanggap siya kahit gaano pa siya kapangit. Siyempre, kung nagtataka ka, yung lalaking gumawa nito sa kanya ay matagal nang inasikaso. Iniwan ko ang lahat para kay Lisa matapos niyang hingin ang tulong ko ng gabing yun. Hindi mo maintindihan, hindi rin niya. Naiintindihan ko, pero hindi ako susuko sa kanya. 911, anong emergency mo? Nung 4th year medical student ako, pinag-OJT ako sa isang mental hospital sa labas ng lungsod. Sa unang araw ko doon sa hospital, kinikilabutan na ako. Di naman sa minumulto yung hospital, pero napansin ko ng sama ng tingin nila sa akin na mga katrabaho ko. At saka yung mga pasyente doon ay parang yung mga tao na makikita mo sa mga pelikulang may sapi-sapi. Naalala ko nga na may 2 pasyente doon na nangangailangan ng espesyal na esikaso. Isa doon si May. Matanda na siya pero isip bata pa siya. Balita ko nga lasinggera tong si May, ang kabataan niya. Namatayan rin ng anak dahil sa aksidente. At saka inabuso rin siya ng asawa niya kaya lalong lumala ang sakit niya. Araw-araw akong nakikipaglaro sa kanya para lang mapainom ko siya ng kanyang gamot. "Laro tayo, Daddy!" Yung isa naman sa kabilang kwarto pa. Para siyang kapre sa taas niyang 7 pulgada. Yung pasyenteng yun, lagi akong binibigyan ng nakakapangilabot na titig na para bang gusto niya akong kainin ng buhay. Nung minsan, binigay ko siya ng gamot at ipinalala sa kanya ang inumin niya ito pero bago pa matapos ang bilin ko, bigla na lang niya akong binuhat at niyakap na mahigpit. Sa sobrang higpit, halos di na ako makahinga. Buti na lang, nakita kami nung isa pang katrabaho ko kaya nailigtas niya ako. Pagkatapos nun, lagi na lang nakataas ang depensa ko. Nung gabing yun, 2:00 na ng madaling araw, nung tatapusin ko na sana yung shift ko, hindi pa dumarating yung katrabaho ko dahil pagod na ako. Nagpasya na lang akong umuwi. Habang naglalakad ako patungong elevator, nabigla ako sa lakas ng ingay na narinig ko ngunit paglingon ko wala namang tao. "Nasa isip mo lang yan," sabi ko sa sarili ko at naglakad pa. Pero pagkapasok ko sa elevator at nung isasara ko na sana yung pinto, nakarinig ako ng mga bungisgis ng bata. "May, ikaw ba yan?" Nanalong kuryosidad ko, kaya inimbestigahan ko ang pangyayari. Nakapatay pa rin naman ang ilaw sa silid ni May, pero wala siya sa paligid. Habang pasilip-silip ako sa bawat silid upang malaman kung mali lang bang napasukan ni May. Nang mapansin kong bukas ang kwarto ni Tangkad. Nung sumilip ako sa kwarto niya,
Nakakita ako ng 2 pares ng paa sa sahig sa likuran ng higaan. Grabe naman to. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Pinalibutan ako sa nakita ko. Nandun si May, nakahiga sa dagat ng sarili niyang dugo. Si Tangkad, nakasubsob yung mukha niya sa tiyan ni May. Umunguya ako makain. Hindi ako makapagsalita. Hindi rin sumigaw si May. Pero nakikita ko yung mga luhang namumuo sa gilid ng mga mata niya. At saka nakita ako ni May. Hawak niya sa kamay niya ang yung hugis na puso na dinisenyo namin kanilang tanghali. Sinubukan niyang iabot sa akin ito. Ngunit, hindi na niya kaya. Pasensya na, anak ko. Wala ibang maramdam kundi takot. Nung basa ko ng silid, naalala ko tinawag ko ang mga gwardya at mga pulis habang nanginginig ako sa takot. Makalipas ng ilang minuto, nung sinasalaysay ko ang nakita ko, pinakita sa akin ng pulis ang kuha ng CCTV nung gabing yun. Habang ako'y naglalakad tungo sa elevator, bumukas ang pintuan ni Tangkad at saka siya lumabas. Para bang gusto niya akong sundan, pero pinigilan siya ni May. Lumabas rin ng kwarto. Hinila siya ni Tangkad sa loob ng silid nito. Nakalipas ng ilang buwan ngunit ginagambala pa ako ng takot. Nakatanggap ako ng tawag sa dati kong katrabaho habang pinag-usapan namin yung naranasan namin nung gabing yun. Tinanong niya ako. Nga pala, nakita mo bang iniinom niya yung gamot niya? Para bang akong nakilig. Nanigas ako. Sa totoo lang, takot na takot akong masaktan niya ulit. Kaya hindi ko ginawa yun. Nakakita ng multo ang kapatid ko. Pagkalipas ng 10 taon, ngayon ko lang napagtanto ano talagang nakita niya. Walang taong gulang ako noon at yung kapatid ko ay 5 taon. Dahil nagtatrabaho ang aking ama dati sa labas ng lungsod, madalas kaming 3 lang naninirahan sa bahay. Sa isang umaga, pumunta ako sa kwarto ng kapatid ko para gisingin siya at mag-agahan na. Nung araw na yun, ramdam mo ang init. Lahat ay lumalangoy sa sarili nilang pawis. Ngunit ang kapatid ko nakabalot ng kumot. Pagkahila ko ng kumot, nakita kong basa ang kanyang likod. Namumutla at puno siya ng pawis. Nung tinanong ko siya bakit nakasaplong siya ng kumot sa init ng araw, nagsungit siya at sinabing, "Sikreto ito, di ko pwedeng sabihin." Sa gulat ko, bumaba ako ng bahay at tinanong si mama. At sabi niya, mag-iisang linggo na itong nangyayari. Nung gabing iyon, bigla na lang umulan ng yelo. Dahil sa tuwa namin, hinayaan kami ni mama magpuyat. Lagpas na nung oras ng pagtulog namin nun, nagising si mama at papatulugin na niya kami. May nakasanayan si mama at kapatid ko na magising sa gabi para magbanyo. Alam ko lang ito dahil magaan lang lagi ang tulog ko at hindi nila sinasarang pintuan ng banyo pag sila ay nagpa-flush. Ngunit sa gabing ito napahinto ang kapatid ko sa kanyang daan at nagtungo sa banyo. Susubukan ko na umihi na yon bago ako matulog. Sa mga nakarang gabi kasi masyado akong takot na magbanyo. Pagkatapos ng ilang minutong pagtatanong kung saan natatakot ang kapatid ko, sinabihan ako nitong yumuko at bumulong siya sa akin. Tinuro ni Carson ang sulok ng silid. "Minumulto ang bahay natin." Hindi niya pinansin ang takot sa mukha ko. Akala ko si Papa yun kaya nilapitan ko. Pero halata namang hindi si Papa yun. Multo siya na may nanlilisik na mata at laging nakasuot ng kahel. Sabi niya, hindi niya kayo sasaktan ni Mama kapag nangako ako na wala akong pagsasabihan. Pero sinira ko ang pangakong yun. Natakot ako doon. Yung takot na makikita na tila ba multo sa dulo ng pasilyo o sa mga bintana ang rason kung bakit ako nagsimulang magtatagpo mula sa hagdan patungo sa silid tulugan ko. Pagkatapos ng bakasyon, hindi na nabanggit ito ng kapatid ko at ako'y nakalimot na rin. Pagkalipas ng ilang taon,
Nung mga nasa 18 taong gulang na ako, nag-usap kami ni Mama habang kami ay tumatakbo. Nagbabahagi kami ng mga kwento tungkol na nagiging kaugalian ni Max sa pagsira ng mga sapatos ni Mama. Nang biglang sinabi ni Mama na, "Naalala mo pa ba? Nung binuksan ko ang pintuan para makapasok ng mga pulis, at biglang tumakbo si Max sa loob ng kusina at pinunit yung bag ng dog food natin?" Nanggulat ako nun. Kasi sa buong buhay kong nanirahan sa bahay na iyon, ni minsan hindi namin tinawag ang mga pulis. Tinanong ko si Mama kung anong sinasabi niya at napakita rin siya ng parehong gulat na tila bang nakasabi siya ng isang bagay na hindi niya dapat sabihin. Oo nga, hindi ko sinabi ito sa iyo noon, tabata ka pa. Ito sabi ni Mama sa akin. Yung araw ng mulan ng yelo, nung 8 taon pa lang ako, nilooban kami ng magnanakaw. Nung gabing iyon, nagising siya sa 3:00 para magbanyo. Pagkalipas niya ng kwarto, nakarinig siya ng ingay na galing sa kusina. Sumilip siya sa baba at nakakita siya ng anino. Takot na takot si Mama noon pero sinubukan niya pa rin tignan ang mukha ng tao. Nang biglang kumulog ng malakas at kumidlat. Dahil sa kidlat, nakita niya ang mukha ng taong yun. At sa parehong pangyayari, nabiglang yung tao at tumingin sa direksyon ng hagdan. Nagkatitigan sila. Ginambalang ng mga nanlilisik na mga matang yun si Mama ng ilang taon. Agad namang kinuha ni Mama ang telepono at dinala ang aking nakababatang kapatid sa kwarto ko at nilak ito at agad tinawag ang 911. Hindi na niya matandaan ang iba pang detalye na binigay niya pero isang matangkad at maputing lalaki na nakasuot ng kupas na kahel na damit na para bang ganun. Sabi ng mga pulis, tugma daw ang deskripsyon ni Mama sa isang lalaki na hinahanap nila sa lugar na yun. Tumakas pala ito sa kulungan sa kasong pagpatay na yun. Alam ko na halata na yun pagkatapos pakinggan ang 2 kwentong magkasunod. Pero kagabi ko lang napagtagpo-tagpo ang lahat. Kaming dalawa ni Mama, hindi namin alam na binalaan kami ng kapatid ko sa isang mamamatay tao ng ilang gabi ring nagpalipas sa bahay namin. Hindi multo o imahinasyon ang nakita ng kapatid ko, kundi isang mamamatay tao na tumira sa bahay ng ilang gabi. At dahil sinira ng kapatid ko ang pangako niya, kayang-kaya niya kami patayin sa kahit anong oras. Siguro nga nung gabing iyon, pinag-iisipan niya, siguro yung tunog na narinig ni Mama sa kusina ay ang tunog ng paghahanap niya ng kutsilyo upang patayin kami lahat.